KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 921 hanggang 930. Ika-93 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 921. Nagpupulong sa Divine Dan World. I'm really curious kung sino ang taong iyon. Kung ang gayong talento ay magagamit ng ating Fortune Gate, kailangan ba nating katakutin ang Wango Clan? Habang nasa daan, pumagulgol si Sun Yi. Bilang Fortune Gate Chief, tumango si Wang Yu bilang pagsangayon kay Sun Yi. Oo sayang patay na siya. Ngunit ang ganitong uri ng napakalaking henyo ay hindi isang variable na maaaring ganap na kontrolin ng anumang sekta o puwersa. Ang taong iyon na namamatay sa loob ng Hellion Tower ay maaaring hindi isang masamang bagay. Habang ang pangkat ng Fortune Gate ay umalis sa plaza, ang mga masters mula sa mga super force tulad ng Wango Clan, Mu Clan, Zhou Clan, ang Giant Tribe, at iba pa ay nagsimula na ring umalis. Sa mga mata ng mga master na ito, ilang araw na walang anumang paggalaw ay hindi direktang katumbas ng pagkamatay sa loob. Kahit na, sa ibang kahulugan, ang konklusyong ito ay tila medyo surreal kahit sa kanila, ito ang katotohanang ipinakita sa harap ng kanilang mga mata. Kahit na ang mga Diyos ay nainggit sa kanyang talento Kapag ang talento ng isang tao ay lumampas sa isang tiyak na antas, maging ang mga langit ay hindi ito matitiis. Pagkaraan ng 2 araw na paghihintay, ang angka ng demonyo na si Patriarch Moding Tian at ang iba pa na nasa plaza ay tuluyang naghiwa-hiwalay. Natural, sinundan din ni Devil Son Moso ang grupo ni Moding Tian. Sa sandaling ito, nagpapasalamat siya at sa wakas ay nakapagpahinga na siya. Sa kanyang palagay, dahil namatay na ang taong iyon, siya ang huling nagwagi. Musu, malapit na ang Grand Competition ng Alchemist Grandmaster Union. Kumanda ka, makalipas ang ilang araw, sasamahan kita ni Mo Zenro sa Divine Dan World. Biglang nagsalita si Mo Ding Tian. Nawala si Mo Su mula sa kanyang sariling mga iniisip, magalang at puno ng kumpiyansa habang sinabi niya, "Oo, Patriarch. Mangyaring makatiyak, tiyak na mananalo ako sa Pilgod Ring sa Alchemist Grandmaster Grand Competition." Maliban sa mga divine pellets, mamahaling herb elixir, at pinapayagang makapasok at magtanim sa Dan River, ang unang nagwagi ay nakatanggap din ng Pilgod Ring. Ang singsing na ito ay huwad mula sa maraming mahahalagang materyales na natipon ng Alchemist Grandmaster Union, na mayroong napakaraming magagandang gamit. Hindi banggitin na ang taong nagtataglay nito ay magkakaroon ng malaking antas ng autoridad at mga espesyal na benepisyo. Tumango si Moding Tian, ang iyong mga talento sa cultivation at alchemy ay napakataas, at sa iyong kasalukuyang lakas, hindi dapat maging mahirap para sa iyo ang manalo sa unang pwesto. Gayunpaman, sa oras na iyon, dapat kang mag-ingat sa Wango Ye ng Wango Clan pati na rin sa lilo ng Fortune Gate. Ang talento ng 2 taong ito sa alchemy ay hindi mawawala sa iyo. Sa mga tuntunin ng talento sa mga nakababatang henerasyon ng Wango Clan, si Wango Yanhui ang walang paligsahan na numero 1. Ngunit sa mga tuntunin ng talento sa pagpino ng alchemy, ito ay si Wango Ye. Bukod dito, si Wango Ye ay may ilang libong taon ng paglilinang sa ilalim ng kanyang sinturon. Ang kanyang cultivation ay mas mataas pa kaysa sa Wango Yanhui, na nakatuntong na sa 8th Order High God Realm. Tumango si Moso at pinakinggan ang mga salita ni Moding Tian, pagkatapos ay sumiklab ang liwanag ng pagkalito sa kanyang mga mata, The Fortune Gates Lilo. Kilala na niya si Wango Ye pero kailan pa nagkaroon ng lilo sa Fortune Gate. Ito ang unang beses niyang marinig ang pangalang ito. Nang mapansin ang naguguluhang ekspresyon ni Moso, ipinaliwanag ni Moding Tian, ang lilo na ito ay isang personal na disipulong kinuha ng Fortune Gate ancestor mahigit 200 taon na ang nakararaan. Dahil naglilinang siya sa loob ng Fortune Gate domain, hindi alam ng maraming tao sa labas ng Fortune Gate ang tungkol sa kanyang pag-iral. Gayunpaman, mula sa impormasyong natanggap ko, itong si Lilo ay may napakataas na talento sa alchemy, hindi mas mababa kay Wango Ye. Marahil, lumampas pa siya sa kanya ng 1 pulgada.
Isang talento na mas mataas kaysa kay Wang Boye. Paano na? Kulat na bulalas ni Mosu. Nagpatuloy si Moding Tian, hindi sinasabi na maaaring may ilang punto ng pagmamalabas sa Fortune Gate. Mula sa pagkilos na ito, makatitiyak tayo na ang talento sa pagpino ng alchemy na ito ni Li Lo ay tiyak na mataas, ngunit ang kanyang cultivation realm ay hindi ganoon kataas, malamang sa pagitan ng 3rd order hanggang 4th order high god realm, kaya naman hindi siya ganoon kataas. Pagbabante sa iyo. Nang marinig ito, nabawi ni Moso ang katahimikan. Ang lilo na ito ay isang tunay na kaakit-akit na kagandahan. Idinagdag ni Moding Tian, kapag nakilala mo siya, hindi makakasama ang pagsisikap na mapalapit sa kanya. Narinig ko na siya ay labis na pinapaboran ng Fortune Gate Ancestor, kaya kung mapipigilan mo siya, ito ay maituturing na isang malaking merito sa ating Ancient Devil Clan. Isang kumpiyansa ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Moso, pakitiyak, Patriarch, tiyak na hindi kita pababayaan. Sa Frozen River World, ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay nagpinta ng magandang tanawin. Sa oras na ito, kumikislap ang transmission array ng Frozen River World na sinundan ng isang figure na lumalabas mula rito. Sino pa kundi si Huang Xiaolong. Paglabas mula sa transmission array, pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang kapaligiran, ang mga kahabaan ng puting bundok na natatakpan ng nyebe ay pumasok sa kanyang paningin. Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang tiyak na direksyon. Ilang araw na ang nakakaraan mula noong lumabas siya sa Hellion Tower. Nitong mga huling araw, natukoy na ni Huang Xiaolong ang kanyang lokasyon. Batay sa kanyang bilis, makakarating siya sa Divine Dan World sa loob ng 1.5 buwan, kaya hindi siya nagmamadaling makarating sa kanyang destinasyon. Nagplano siyang manatili ng ilang araw sa Frozen River World na ito bago maglakbay. Ang mga tanawin ng Frozen River World na ito ay napakatanyag, ang pangalan nito ay kilala sa maraming kalawakan. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 3 buwan na natitira bago ang Alchemist Grandmaster Grand Competition, mayroon siyang sapat na oras. Ilang sandali pa, dumating si Huang Xiaolong sa isang higanting lungsod ng yelo na ang mga gusali at pader ay itinayo mula sa napakalaking mga blok ng yelo. Pumasok si Huang Xiaolong sa lungsod ng yelo sa malalaking hakbang. Tahimik ang lungsod, walang gaanong tao sa mga lansangan na nagbibigay ng tahimik na kagandahan. Walang away, walang amoy dugo. Kung may pagkakataon mamaya, dadalhin ko si Xiaofei at mananatili rito ng ilang taon. Tahimik na nagplano si Huang Xiaolong sa kanyang isipan. Naalala niya na mahilig si Shi Xiaofei sa yelo at nyebe, at sigurado siyang matutuwa siyang makita itong Frozen River World. Huminto si Huang Xiaolong sa harap ng isang restaurant, pagkatapos ay pumasok sa premise at naghanap ng mesa. Pagkatapos niyang mag-order ng ilang maliliit na side dish at isang pitchel ng alak, masayang humigop siya ng kanyang alak habang ninanamnam ang tanawin sa labas. Ang malambot, puting nyebe ay hinanad mula sa langit. Siya ay niyakap ang isang pambihirang sandali ng katahimikan, ang kanyang puso sa kapayapaan. Narinig ko na may isang tao na talagang umakyat sa 12 palapag ng Hellion Tower. Oo sayang namatay ang taong iyon sa loob. Hindi kalayuan sa kanyang mesa ay isang grupo ng mga magsasaka, at ang nilalaman ng kanilang talakayan ay natigilan kay Huang Xiaolong. Namatay sa 12 palapag. Habang patuloy siyang nakikinig sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay nakagawa na siya ng haka-haka tungkol sa nangyari. Inakala ng mga taong naghihintay sa labas ng Hellion Tower na namatay siya sa 12 palapag pagkatapos nilang hindi makitang lumabas siya. Umiling si Huang Xiaolong, nakangiti. Ang ilang talakayan ng mga cultivator ay unti-unting lumipat sa nalalapit na Alchemist Grandmaster Grand Competition. May binanggit na Devil Son Mosu na nagsasabi na siya ang may pinakamataas na posibilidad na manalo sa unang pwesto. Mula sa pag-uusap ng mga disipulong ito, nalaman ni Huang Xiaolong na nilinis ni Moso ang 10 palapag, sa wakas ay nabigo sa 11 palapag. Moso. Inulit ni Huang Xiaolong ang pangalan sa kanyang isipan. Hindi inaasahan sa kanya na ang Moso na ito ay sasali sa paparating na Alchemist Grandmaster Grand Competition, ngunit mas kawili-wili ito sa ganitong paraan. Tirichit *S.
Makalipas ang isang buwan. Habang lumiliit ang ilaw ng Divine Dan World Transmission Array, si Huang Xiaolong ay lumalabas mula rito. Ang Divine Dan World sa wakas. Si Huang Xiaolong ay hindi nagtagal. Sa pagtatanong ng ilang impormasyon mula sa isa sa mga disipulong nagbabantay sa transmission array, dumiretso siya sa paglipad patungo sa Divine Dan City. Ang espiritual na enerhiya ng Divine Dan World ay napakasagana. Ang maraming taluktok ng bundok nito ay napuno ng hindi mabilang na mga halamang gamot na naging sanhi ng mahinang mga katangian ng panggamot na makihalubilo sa espiritual na enerhiya. Habang si Huang Xiaolong ay patungo sa Divine Dan City, ang mga magsasaka mula sa iba't ibang puwersa ng maraming mga kalawakan ay patungo din doon na bumubuo ng isang bagay na parang mga ilog ng tao. Habang papalapit ang isa sa Divine Dan City, mas masikip ito. Dumating ba si Master? Dumating na ba siya? Napabuntong hininga si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang distansya sa Divine Dan City na lumiliit habang sumusulong siya. Bago siya umalis sa Martial Spirit World, sinabi sa kanya ng Ascending Moon Old Man na pupunta rin siya sa Divine Dan City kapag oras na para sa Alchemist Grandmaster Grand Competition. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 922. Nakipagkita muli kay Wang Guyanhui. Tinagtagal, bumaba si Huang Xiaolong ng medyo malayo mula sa mga tarangkahan ng Divine Dan City, dumaong sa pangunahing landas, na naghalo sa malaking batis ng mga tao na patungo sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang mga tarangkahan, nagbayad ng 10 high saint grade na table task at pumasok sa lungsod. Sa pangkalahatan, ang pagbabayad para makapasok sa anumang lungsod ng super forces ay ginawa gamit ang pera o mga spirit stone, tanging ang Divine Dan City ang nagtakda ng panuntunan sa paggamit ng mga medicinal pellets bilang pera. Nang nasa loob na ng Divine Dan City, nagtanong muna si Huang Xiaolong tungkol sa kinaroroonan ng punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union at diretsyong nagtungo doon. Pagamat may humigit kumulang 2 buwan pa bago ang Grand Competition, kailangan pa rin niyang makuha ang opisyal na ranggo ng isang alchemist bago pa man. Pagkatapos kunin ang Alchemist Assessment, maaari siyang magparehistro para sa Grandmaster Competition ng Union on the spot at umalis upang maghanap ng matutuluyan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magreklamo ng kaunti, talagang napakaraming tao. Kahit isang langaw ay mahihirapang magmanyobra sa maraming tao. Huang Xiaolong ay umuusad ng hakbang-hakbang na sumasaklaw sa isang kaawa-awang distansya ng kalye pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad. Sa puntong ito, nakakunot na ang kanyang mga kilay, nakaramdam ng inis. Sa ganitong bilis, kahit nabigyan siya ng kalahating buwan ay hindi pa rin siya makakarating sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union. Itinagilid ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo pataas, tinitingnan ng mga karwahe na paminsan-minsan ay lumilipad sa himpapawid na kabilang sa isang pamilya o iba pa. Mukhang dapat siyang pumunta at kumuha ng isa para sa kapakanan ng kaiganhawahan. Ang Divine Dan City ay may panuntunan na nagbabawal sa anumang mga pamilya o mga karwahe ng sekta na pumasok o lumipad sa lungsod. Bukod dito, ang mga individual ay hindi pinayagang lumipad ayon sa gusto nila sa loob ng lugar ng lungsod, at hindi rin sila maaaring gumamit ng greater space teleportation na may isang pagbubukod. Upang malayang lumipad sa loob ng lungsod, magagawa ito ng isang tao sa mga marangyang karwahe na ibinigay ng Alchemist Grandmaster Union. Natural, ang kanilang mga bayarin sa pag-upa ay labis-labis. At muli, hindi nagkulang ng pera si Huang Xiaolong. Nagtanong siya sa paligid para sa Alchemist Grandmaster Union Chamber of Commerce at tumungo doon. Ang Kamara ng Komersyo ay may higit sa 100 sangay sa loob mismo ng Divine Dan City. Ang pagsasabi na ang bawat kalye ay may sangay nito ay hindi pagmamalabas, sa makatuwid, nahanap ni Huang Xiaolong ang pinakamalapit na sangay sa loob ng maikling panahon. Matapos humakbang sa Chamber of Commerce's branch building, si Huang Xiaolong ay nabigla sa hanay ng mga luxury carriage na nakadisplay sa loob. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga karwahe na nakadisplay sa loob. Ang mga karwaheng ito ay Katanji-Tangi, Engrandi, Marilag, at syempre, Maluho.
Sa isang tingin ay masasabi ni Huang Xiaolong na ang mga karwahe ay ginawa mula sa mataas na kalidad na espiritual na kahoy at mga espiritong bato na may malalim na paglipad na pormasayo na nakasulat sa mga gulong. Bukod dito, ang paghila sa mga karwahe na ito ay hindi ang karaniwang lumilipad na mga kabayo, ngunit ang mga bihirang at nangungunang mga espiritual na hayop. Dahil medyo marami na ang mga disipulo ng pamilya sa loob na pumipili ng kanilang mga karwahe bago pumasok si Huang Xiaolong, siya ay naiwan, ngunit hindi ito nag-abala sa kanya. Naglakad siya ng walang kaunting pahiwatig ng pagkainip, tinitingnan ng iba't ibang uri ng karwahe. Kawakas, huminto si Huang Xiaolong sa harap ng isang marangyang karwahe na gawa sa phantasm color crystal. Ang phantasm color crystal na karwahe na ito ay hinaila ng isang peak late 10th order God Realm Blow na Luen Phoenix. Ang lumilipad na pormasayo na nakasulat sa mga gulong ng karwahe na ito ay isa sa mga matataas na grado. Tinawag ni Huang Xiaolong ang isang empleyado ng silid, pagkatapos ay itinuro ang karwahe ng phantasm color crystal nang hindi man lang nagtanong ng presyo, na nagsasabi na uupahan niya ito. Gayunpaman, ang empleyado ay nagpahayag ng mahirap na ekspresyon habang ipinaliwanag niya kay Huang Xiaolong, "Itong Young Master, talagang ikinalulungkot ko, ngunit itong Luen Phoenix Phantasm Color Crystal na karwahe ay ang pangmatagalang rental carriage ni Young Master Jiang Lei. Hindi namin ito pinapaupahan." Young Master Jiang Lei. Maliwanag, walang ideya si Huang Xiaolong kung sino ang tinutukoy ng taong ito. Nitiig ang nagpaliwanag ang empleyado dahil sa pambihirang pananalita ni Huang Xiaolong, si Young Master Jiang Lei ay ang personal na alagad ng ating unyon na kilalang Elder Jiang Bi. Sa tuwing dadaan siya, sinasakyan lang niya itong Luen Phoenix Phantasm Color Crystal na karwahe. Sa makatuwid, ang ating Chamber of Commerce President ay nagbili na ang karwahe na ito ay hindi maaaring rentahan. Ang Chamber of Commerce ng Alchemist Grandmaster Union ay pinamamahalaan din ng mga sariling miyembro ng Union. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanilang Chamber of Commerce President ay isa lamang elder, kung ang personal na alagad ng isang eminent elder ay gustong gumamit ng karwahe na ito, natural na hindi niya ito pinangahas na ipaupa sa iba. Sa mismong oras na ito, pumasok ang isang binata na nakasuot ng magandang brocade na damit na nakaakbay sa dalawang makikinis na babae. Nang makita ang binatang iyon, ang empleyado ng silid na kausap ni Huang Xiaolong ay nagmamadaling lumapit sa kanya, "Young Master Jiang Lei, narito ang iyong napakahusay na sarili." Literal na naglalakad ang binata na nakasuot ng brocade na nakatutok ang ilong sa langit, nagbibigay ng mahinang singhot bilang sagot sa empleyado. Naabot ni Jiang Lei ang karwahe ng Luen Phoenix Phantasm Color Crystal, binigyan si Huang Xiaolong ng isang sulyap, na pangiti ng mapanguyam, "Ano, brat, gusto mong arkilahin ang karwahe na ito? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang paghupa sa karwahe na ito ay nagkakahalaga ng 100 matataas na Divine Grade Spirit Pellets, mayroon ka ba nito?" Napakunot ang noo ni Huang Xiaolong. Sumunod, pumagalpak ng tawa si Jiang Lei, "Kahit na mayroon kang 100 mataas na Divine Grade Spirit Pellets, hindi mo pa rin kayang umupo dito, tanging ang taong may katayuan at pagkakakilanlan ko lang ang makakaupo sa karwahe na ito. Ngunit kung maaari mong ilabas ang mga spirit pellet na iyon, magiging bukas palad ako upang pag-isipang hayaan kang hawakan ang karwahe." Itong Phantasm Color Crystal na karwahe ay ang kanyang pribadong survey. Kaya naman, nang makita ni Jiang Lei si Huang Xiaolong na nagpapantasya tungkol sa pagrente ng kanyang pribadong karwahe ay labis siyang nalungkot at inilabas ang kanyang inis sa pamamagitan ng panunuya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jiang Lei pagkatapos sabihin iyon. Ang dalawang babae sa kanyang mga bisig ay humajejek sa sobrang lakas ng kanilang mapuputing gatas na mga suso na hindi makontrol. The employer is furtive sulyap at the two young women, swallow ang his laway, "Nanay, high-grade rampas talaga ang dalawang babaeng ito ah." Si Huang Xiaolong ay walang malasakit gaya ng dati, nakatingin kay Jiang Lei, "Ganun ba? Pagsisisihan mo ang iyong mga salita ngayon sa lalong madaling panahon." Si Jiang Lei ay natigilan, ngunit mabilis na nakabawi. Lalong lumakas ang tawa niya, mas lalong walang pigil habang sinasabi sa dalawang babaeng nasa braso niya, "Narinig niyo ba siya?
Talagang may naglakas loob na banta sa akin, si Jiang Lei, banta ako, panganay na Young Master Jiang. Lalong humajejek ang dalawang babae. Young Master Jiang, hindi alam ng batang iyon kung gaano kakalakas, siya ay tanga at walang muwang. Kung hindi, kung bibigyan ka ng 10,000 leopard guts, hindi siya mangangahas na banta ka. Sabi ng isa sa mga babae, sinusubukang purihin si Jiang Lei. Tumigil sa pagtawa si Jiang Lei, ang kanyang matalim na tingin ay nakatutok kay Huang Xiaolong. Brat, nandito ka para lumahok sa Alchemist Grandmaster Union Grand Competition, tama ba ako? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin? Nagkibit balikat si Huang Xiaolong, na curious talaga ako. Humisi si Jiang Lei, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa likod ng empleyado ng silid na may ngiti sa kanyang mukha, ang batang ito ay hindi nakalulugod sa aking mga mata, kumuha ka ng isang taong magtapon sa kanya. Ang lalaki ay natigilan, pagkatapos ay nagalinlangan sa kahilingan ni Jiang Lei. Nanliit ang mga mata ni Jiang Lei, kailangan ko bang gawin ito sa sarili ko? Nang may sasabihin ng empleyadong iyon para hikayatin si Huang Xiaolong, isang makapangyarihang boses ang sumabad, ano ang nangyayari dito? Lumingon ang lahat para tumingin, nakita ang isang matandang nakasuot ng Alchemist Grandmaster Union Elder Robe na naglalakad palapit sa kanila kasama ang ilang kabataang lalaki na may kahangahangang tindig. Si Huang Xiaolong ay bahagyang natulala sa isang segundo, Wang Guyanhui. Ang ilang mga kabataang lalaki kasama ang Elder ay pawang mga disipulo ng Wanggu clan, at isa sa kanila ay walang iba kundi si Wang Guyanhui. President, narito ka. Mabilis na tumakbo ang empleyadong iyon papunta sa matandang nakasuot ng elder na robe. Pagkatapos ng isang magalang na pagbati, ibinubuod niya ang sitwasyon, gusto ng Young Master na ito na arkilahin ang Loan Phoenix Phantasm Color Crystal na karwahe na sumasalungat kay Young Master Jiang Lei. Tinuro niya si Huang Xiaolong. Ang matandang ito ay ang Alchemist Grandmaster Union Chamber of Commerce's President, si Lin Xin. Tumingin si Lin Xin kay Huang Xiaolong, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, ibang tao ang unang nagsalita. Brother Huang, nagkita tayong muli. Umakbang si Wang Guyanhui, binati si Huang Xiaolong na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, nandito ka rin para lumahok sa Alchemist Grandmaster Grand Competition, tama ba? Sasawayin na sana ni Lin Xin si Huang Xiaolong, ngunit hindi sumagi sa isip niya na makikilala ni Wang Guyanhui ang brat na ito, at kung tutusin mula sa kanyang kilos, mayroon ding pag-iingat at pagkamangha. Laking gulat ni Lin Xin, sino itong itim na buhok na binata? Alam na alam niya ang katayuan at pagkakakilanlan ni Wang Guyanhui, kahit isang taong kailangan niyang maging magalang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 923. Palakihin ang kahirapan sa pagsusuri ng 10 beses. Ang ilang mga disipulo ng Wanggu clan na kasama ni Wang Guyanhui ay nakatingin kay Huang Xiaolong na halos nagtataka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Bagamat si Huang Xiaolong ay dumalo sa pagdiriwang na piging na ginanap ng Wanggu clan patriarch, ang mga disipulong ito ay hindi pa siya nakita noong panahong iyon. Dahil sa pagkagambalang ito, si Jiang Lei ay nakatingin na may pagtataka sa kanyang puso. Si Wang Guyanhui ang pinakamagaling na disipulo ng Wanggu clan sa mga tuntunin ng cultivation talent sa nakalipas na 10 milyong taon, kaya ipinagkaloob na ang isang tulad ni Jiang Lei ay nakakaalam tungkol sa kanya. Kahit na ang kanyang master ay isa sa Alchemist Grandmaster Union's eminent elders, bilang kanyang disipulo, ang katayuan at pagkakakilanlan ni Jiang Lei ay natural na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, kumpara kay Wang Guyanhui, umupo siya sa likurang upuan. Tumanggo si Huang Xiaolong kay Wang Guyanhui, tumugon, pumunta ako para lumahok sa Alchemist Grandmaster Grand Competition. Ikaw din. Napangiti si Wang Guyanhui, umiling-iling, bagaman hindi masama ang talento ko sa paglilinang, ang talento ko sa alchemy ay ganoon lang. Maaaring mas mahusay lamang ito kaysa sa karaniwang mga tao ng kaunti, kaya mas mabuting huwag kong ipahiya ang aking sarili sa grand competition.
Sa oras na ito, nagsalita ang binata na nakatayo malapit sa Wang Yanhui, itong kapatid na lalaki. Mabilis na ipinakilala ni Wang Yanhui si Huang Xiaolong, Kuya Huang, ito ang kuya ko, si Wang Goye. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang iba pa niyang kasama. Pagkatapos noon, sinabi ni Wang Yanhui kay Wang Goye, ito ang unang nagwagi sa High God Advancement Tournament, Huang Xiaolong, Brother Huang. Ang unang pwesto na nagwagi ng High God Advancement Tournament. Huang Xiaolong. Ang mga nakarinig sa sinabi ni Wang Yanhui ay hindi maiwasang mabigla, kasama na sina President Lin Xin at Zhang Lei. Tinubukan ng ilan na hulaan ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkonekta sa binatang ito sa kampyon ng High God Advancement Tournament. Ang empleyado ng silid na nagsilbi kay Huang Xiaolong ay nababalot ng malamig na pawis, muntik na niyang sipin si Huang Xiaolong palabas ng sangay. Samantalang ang dalawang babae sa mga bisig ni Zhang Lei ay biglang tumitig kay Huang Xiaolong, ang kanilang mapanuksong mga titig ay parang haplos ng magkasintahan, na para bang nasa bingit na nilang lumunin ng buo si Huang Xiaolong. Pagkaraan ng isang segundo ng panandaliang pagtataka, kinuyam ni Wang Goye ang kanyang mga kamao, binati si Huang Xiaolong ng nakangiti, kaya si Young Brother Huang. Narinig ko na ang pangalan ng young brother na si Huang, ang pagpupulong ngayon ay talagang nakakapagbukas ng mata. Ang batang kapatid na si Huang ay tunay na isang dragon sa mga kalalakihan. Ang iba pang mga disipulo ng Wanggo clan ay kinuyam din ang kanilang mga kamao at binati si Huang Xiaolong. Binalikan ni Huang Xiaolong ang kagandahang loob, itinaas ang kanyang mga kamao bilang pagbati kay Wang Goye at sa iba pa. Brother Huang, ngayon lang kayong dalawa. Hindi napigilan ni Wang Yanhui na magtanong, napunta ang tingin niya kay Zhang Lei. Kinuha ni Zhang Lei ang timing, pumakbang pasulong, kumislap ng matingkad ng ngiti, wala lang, konting hindi pagkakaunawaan lang. Kuya Huang, tama ba? Matigas na tugon ni Huang Xiaolong sa kabila ng kanyang walang pakialam na ekspresyon, sa palagay ko hindi ito maliit na hindi pagkakaunawaan. At saka, sino ang kapatid mo? Ang mukha ni Zhang Lei ay naging pangit sa loob ng ilang segundo, ang galit ay lumipad sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ni Huang Xiaolong kapag inilagay na niya ang kanyang sarili sa mas mababang posisyon, tinawag siyang kapatid. Bagamat si Huang Xiaolong ay ang High God Advancement Tournament Champion, hindi talaga siya inilagay ni Zhang Lei sa kanyang mga mata. Ngayon lang, naging mapagpakumbaba siya dahil sa presensya ni Wang Yanhui, sinusubukang burahin ang anumang maling akala. Ang Huang Xiaolong na ito ay napakawalang taktika. Talaga, itong si Huang Xiaolong, binigyan ko siya ng mukha ngunit hindi niya pinahahalagahan ang aking kabaitan. Pinandilatan ni Zhang Lei si Huang Xiaolong, pinarurusahan, Huang Xiaolong, sa palagay mo ang pagkapanalo sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament ay nangangahulugan na ikaw, napakahusay mo. Hindi ako naniniwala na ang iyong kakayahan sa alchemy ay kasing husay ng iyong talento sa paglilinang, na nanalo rin sa unang pwesto sa Grand Competition. Pagkatapos ay binetukan niya ang dalawang babae, aalis na kami. Bago umalis, naglaan ng oras si Zhang Lei na i-cup ang kanyang mga kamao kay Wang Yanhui, Wang Goye, at sa iba pang mga disipulo ng Wanggo clan at lumusab. Habang pinapanood ito, nagmamadaling sumunod si Lin Xin sa likod ni Zhang Lei na para bang naglalakad siya sa nagninangas na uling, sinusubukang ipaliwanag sa kanya ang isang bagay. Pumalik si Wang Yanhui kay Huang Xiaolong na may ngiti sa kanyang mukha, Brother Huang, pumunta ka para umarkila ng karwahe. Kakarente lang namin ng ilang karwahe, saan papunta si Brother Huang? Paano kung sabay tayong maglakbay? Walang nakitang punto si Huang Xiaolong na itago ang katotohanan na talagang nagpaplano siyang umarkila ng karwahe upang magtungo sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union. Nang marinig ito, lumawak ang ngiti ni Wang Yanhui, maganda iyon, balak din naming pumunta doon. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Huang Xiaolong na sumama sa kanila. Kamuling pagbabalik ni Wang Yanhui sa kanya, hindi maganda ang pakiramdam ni Huang Xiaolong na tumanggi. Kaya naman, sumakay siya sa isa sa mga karwaheng nirentahan ng grupo ni Wang Yanhui, sabay-sabay na umalis sa Chamber of Commerce at tumungo sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union.
Tinawang Xiaolong, Wang Guyanwei, at Wang Guye ay nagbahagi ng karwahe, habang ang iba pang mga disipulo ng Wanggo clan ay nakikibahagi sa dalawa. Medyo malaki ang espasyo sa loob ng karwahe, comfortable pa rin kahit may 3 tao sa loob. Habang patungo ang mga karwahe sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union, ang 3 lalaking nasa loob ay nagpalipis ng oras sa maliit na usapan. Tinimulan ni Wang Guyanwei, Brother Huang, narinig ko na hinahanap ka na ng mga puwersa ng Fortune Gate kung saan-saan. Ang master ni Fang Chu, si Sun Yi, ay isa sa mga Grand Elder ng Fortune Gate, dahil nandito ka sa Divine Dance City na ito dapat kang mag-ingat. Gayun din, kahit na ang Jiang Lei na iyon ay hindi dapat katakutin, ang pagkakaibigan sa pagitan ng kanyang Master Jiang Bi at Sun Yi ay tumatakbo ng malalim. Nagdulot ito ng paglitaw ng mga toddling sa pagitan ng mga kilay ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong layer ng koneksyon sa pagitan ni Jiang Bi at Sun Yi. Habang si Huang Xiaolong ay patungo sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union kasama ang grupo ni Wang Guyanwei, sa loob ng isa sa mga bulwagan ng punong tanggapan ay nakatanggap si Sun Yi ng ulat mula sa kanyang nasasakupan, na nanunuya, ang lakas talaga ng loob ni Huang Xiaolong na pumasok sa bibig ng tigre. Guro, dahil ang Huang Xiaolong na iyon ay nandito sa Divine Dance City, dapat ba tayong? Ang disipulong nakatayo sa likod ni Sun Yi, si Liu Hao ay nagtanong habang gumagawa siya ng kilos na gumuhit ng linya sa kanyang leeg. Itinagilid ni Sun Yi ang kanyang ulo, isang malamig na kinang sa kanyang mga mata, ang hayaan siyang mamatay ay luho lang, sinabi mo lang na pupunta siya sa punong tanggapan ng Unyon. Oo, Master. Kasama niya sina Wang Guyanwei, Wang Guye, at ilang mga disipulo ng Wanggo clan. Sa paghusga mula sa sitwasyon, sila ay patungo sa punong tanggapan. Mabilis na sumagot si Liu Hao ng may paggalang. Itinuro ni Sun Yi na may nagtatampo na boses, mula sa aking pagsisiyasat, nalaman ko na itong si Huang Xiaolong ay hindi pa miyembro ng aking Alchemist Grandmaster Union. Dahil papunta siya doon, malamang na pinaplano niyang kunin ang sertipikasyon mula sa Union. Dahil ganoon iyon, pipilitin ko siyang hindi makapasa sa assessment sa harap ng hindi mabilang na mga alagad ng pamilya at mga sekta. Kung ang isang High God Advancement Tournament champion ay hindi man lang makapasa sa pinakapangunahing antas ng alchemy assessment, siya ay magiging katatawanan ng 100,000 galaxy. Si Liu Hao ay nanginginig sa pananabik, talagang masinsinan si Master, ang ganitong paraan ay mas mabuti kaysa sa pagkitil lamang ng kanyang buhay. Ngunit siya ay isang elder ng sangay ng Alchemist Grandmaster Union ng 4 na kalawakan. Bukod dito, nanalo siya sa unang pwesto sa kompetisyon sa pagpino ng alchemy ng 4 na kalawakan, na nagpapakita na ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng alchemy ay hindi mababa. Kung ito ay ang pangkalahatang pagtatasa, hindi ito maaaring magdala ng anumang kahirapan sa kanya. Isa pa, siya at ikaw, Guro, ay masasabing may sama ng loob, siya ay disipulo ng Ascending Moon Old Man. Umisi si Sun Yi, ang pataas na buwan na matandang lalaki. Ang isang disipulo na itinuro ng matandang lalaki ay hindi magkakaroon ng anumang tunay na kasanayan. Kahit na ang walang kwentang ancestral master ni Huang Xiaolong ay hindi makakapantay sa akin, ano pa ba si Huang Xiaolong? Bueno, kung ganoon iyon, patasin ng 10 beses sa mga tao sa ibaba ang kahirapan sa pagtatasa. Pinipino na ngayon ng assessment task ang isang batch ng Star Eclipse Heavenly Pills. Terra Eclipse Heavenly Pills. Si Liu Hao ay sumipsip ng malamig na hangin. Sa napakaraming uri ng Divine Pellets, ang Star Eclipse Heavenly Pill na ito ay isa sa pinakamahirap pinuhin na nakakabigo sa ilan sa mga elder ng Unyon. Sa 100 batch, bihirang higit sa isang batch ang matagumpay. Higit pa si Huang Xiaolong na nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Pinagsama ni Liu Hao ang kanyang mga iniisip, yumuko ng may paggalang, isang masamang ngiti sa kanyang mukha, oo, Guro. Ipapasa ng alagad na ito ang mga tagubilin. Saka siya umatras. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 924. Hindi mapino ito.
Ang karwahe na nirentahan ni Wang Guyanhui ay mabilis, kaya't ang kanilang grupo ay nakarating sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union sa loob ng mahigit 3 oras. Sa katunayan, ang kanilang punong tanggapan ay parang isang maliit na lungsod na nabuo sa pamamagitan ng isang kumpol ng parehong matataas at mabababang gusali. Ang bilang ng mga bulwagan ay katulad ng mga kabute sa isang kagubatan pagkatapos ng ulan. Bumaba mula sa mga karwahe, kumakbang si Huang Xiaolong, Wang Guyanhui, Wang Guye, at ang iba pang mga disipulo ng Wanggo clan patungo sa pangunahing pasukan, pumasok sa loob. Ang pangunahing bulwagan ay walang alinlangan na itinayo at pinalamutian sa isang maringal na paraan, ngunit sa sandaling ito ay masikip ito sa mga tao. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Huang Xiaolong ang isang hanay ng mga disipulo na nakasuot ng iba't ibang estilo at kulay na nagmula sa maraming pamilya at sekta ng mga kalawakan. Napakaraming tao sa pangunahing bulwagan na halos hindi na makahanap ng lugar upang manyobrahin. Dahil ang grupo ni Wang Goye ay mayroon ng mga opisyal na posisyon sa Alchemist, narito sila upang magparehistro para sa engranding kompetisyon na iba sa lokasyon kung saan pupunta si Huang Xiaolong para sa pagtatasa. Kaya, humiwalay si Huang Xiaolong sa mga disipulo ng Wanggo clan na nag-iisa. Nang marating niya ang assessment registration side hall, sinalubong siya ng 2 pila na kasing haba ng 2 dragon na may ilang daang tao sa bawat isa sa kanila. Kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Pumila at naghihintay sa mga taong ito na isa-isang kumpletuhin ang kanilang mga assessment, hindi pa rin niya ito babalikan pagkatapos ng isang buwang paghihintay. Kuya, nandito ka rin para kumuha ng pagsubok para maging alchemist, tama ba? Sa oras na ito, isang tiyak na alagad ng pamilya ang lumapit at kinausap si Huang Xiaolong. Kakaibang tumingin si Huang Xiaolong sa taong ito, ngunit sumagot ng tama. How about it, nakapila ngayon ang kapatid ko sa 30-second spot nitong pila, gusto mo? Maaari kong ibenta ang lugar sa iyo. Tinabi ng alagad ng pamilya ang kanyang intensyon. Nagbebenta ng mga spot. Nagulat si Huang Xiaolong, pagkatapos ay naintindihan kaagad. Ang mga disipulong ito ay karaniwang nakatayo dito upang gawing mas mahaba ang pila, na wala ng magandang gawin, pagkatapos ay ibenta ang kanilang mga pwesto sa mga taong talagang dumating para kumuha ng pagtatasa. Gayunpaman, ito ay isang hindi inaasahang magandang sorpresa kay Huang Xiaolong. Naproblema lang siya sa bagay na ito. Mayroon ka bang mga spot na mas malapit sa harap? Tinanong ni Huang Xiaolong ang tanong na pinakagusto niyang malaman. Ang disipulo ng pamilya ay tumingin kay Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumawa ng may masamang kislap sa kanyang mga mata, may mga ilang mas malapit. Ang isa ay nasa ika-5 pwesto, ang isa ay nasa ika-16 na pwesto, at mayroon ding isa sa 23, alin ang interesadong bilhin ng kapatid na ito. Dapat mong malaman. Ang mas malayo sa harap, mas mataas ang presyo. Natahimik si Huang Xiaolong, magkano ang ika-5 pwesto? Itinaas ng alagad ng pamilya ang isang daliri, isang pinakamataas na Divine Grade Spirit Stone. Ang isang top Divine Grade Spirit Stone ay humigit kumulang 80 milyon. Ang isang lugar ay nagbebenta ng 80 milyon. Ngunit hindi man lang kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong, at tamad siyang makipagtawaran. Direkta niyang binato ang isang top Divine Grade Spirit Stone sa disipulong iyon. Ang lalaki ay nakatulala na nakatingin sa pinakamataas na Divine Grade na Spirit Stone na nasa kanyang mga kamay, ngunit sa sumunod na segundo ay namula ang kanyang mukha dahil sa labis na kagalakan habang siya ay nangungulit na inakay si Huang Xiaolong patungo sa ika-5 pwesto sa pila, kung saan ang alagad na nakatayo doon ay bumigay. Ang kanyang lugar sa Huang Xiaolong. Kahit na ang eksenang ito ay nasaksihan ng higit sa ilang mga disipulo sa bulwagan ng disiplina ng Alchemist Grandmaster Union, walang gumawa ng anumang bagay para pigilan sila. Maliwanag, dahil ang mga taong ito ay nangahas na gawin ito, nauna na silang nakipag-usap sa mga alagad ng disciplinary hall na ito. Salamat sa pagiging nasa ika-5 pwesto, hindi nagtagal ay dumating na ang turn ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, nang banggitin niya ang kanyang pangalan, ang mga mata ng taong namamahala sa kanyang pagpaparehistro, si Alchemist Li Jiang, ay tila nagliwanag, na nagtanong, ikaw ang kampyon ng High God Advancement Tournament na iyon, Huang Xiaolong.
Napakunot ang noo ni Huang Xiaolong sa narinig. Ganon naman. Ano? Ang unang nagwagi sa High God Advancement Tournament si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong. Tiyak na narinig ng mga nakapaligid na disipulo ang sinabi ni Li Jiang, kaya lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagtatakang ekspresyon. Sa isang iglap, si Huang Xiaolong ang naging sentro ng atensyon sa assessment side hall. Tumayo si Alchemist Li Jiang, tumawa ng makahulugan at sinabi sa mukha ni Huang Xiaolong, kaya ikaw ang kampiyon ng High God Advancement Tournament, ngunit tila nauuna ka sa iyong reputasyon Hindi ko makita kung ano ang napakaganda tungkol sa iyo. Walang pakialam si Huang Xiaolong, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Malinaw na sa isip ni Huang Xiaolong na ang alchemist na ito na si Li Jiang ay inutusan ni Sun Yi na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Inaasahan niya ng maaga na hindi siya papayagan ni Sun Yi na dumaan sa pagsusuri ng alchemist. Pinagmamasdan ng kalmadong paraan ni Huang Xiaolong, si Alchemist Li Jiang ay lihim na nagulat, ngunit napangiti ito sa labas. Huang Xiaolong, ang iyong talento sa paglilinang ay pinarangalan na mahirap makuha sa loob ng 1,000,000 taon, kaya iniisip ko kung ang iyong mga kasanayan sa pagpino ng alchemy ay kasing gulat din. Paano ito, hanggat maaari mong pinuhin ang isang star eclipse heavenly pill dito mismo sa harap ng lahat, ituturing kong nakapasa ka sa assessment. Ano? Talagang sinasabi niya kay Huang Xiaolong na pinuhin ang isang star eclipse heavenly pill. Hindi ba't ang kinakailangan sa pagtatasa ay palaging pinipino ang exquisite Nine Flood Dragon's pill? Ang star eclipse heavenly pill, kahit isang Union's Elder ay hindi matagumpay na mapino ito kaagad. Napakaliwanag na sinasadya nilang gawing mahirap ang mga bagay para kay Huang Xiaolong. Sa panahon ng High God Advancement Tournament, pinatay niya ang Fang Chu ng Fortune Gate, at ang master ni Fang Chu ay isang eminent elder ng Alchemist Grandmaster Union. Makakapasa lang kung matagumpay niyang napino ang isang Star Eclipse Heavenly Pill, dapat itong si Sun Yi. Si Sun Yi ay isa sa Union's eminent elder at walang makakapagpabago sa kanyang order, mukhang may magandang palabas na darating. Kung hindi ma-refine ni Huang Xiaolong ang Star Eclipse Heavenly Pill at mabaigo sa assessment, ilang tao ang matatawa. Iba't ibang tono ng boses ang umalungaw sa side hall, mula sa hula hanggang schadenfreude. Ang ilan ay naghihintay ng magandang palabas, ang iba ay nagalit sa ngalan ni Huang Xiaolong, habang ang ilan ay naawa. Hindi pinansin ng alchemist na si Li Jiang ang mga iyak at pangungutya sa paligid, nakatitig lang kay Huang Xiaolong, ano? Huang Xiaolong, hindi mo ba gustong kunin ang alchemist assessment ng Union? Huwag mong sabihin sa akin na pagkatapos mong marinig ang kondisyon na ikaw ay isang nakakatakot na pusa. Kung wala kang lakas ng loob, pagkatapos ay gamulong dito sa sandaling ito, huwag kumuha ng espasyo, may iba pang mga disipulo na naghihintay para sa pagtatasa. Isang matalim na kinangang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa sumunod na sandali, biglang tumaas ang napakalaking pressure sa kalangitan. Sa pagharap sa nakakatakot na panggigipit ni Huang Xiaolong, naramdaman ni Alchemist Li Jiang ang panginginig ng kanyang kaluluwa, ang kanyang mga tuhod ay kumakatok sa isa't isa. Ang maingay na grupo ng mga disipulo ay namutla na nakatingin kay Huang Xiaolong. Ito. Fifth Order High God Realm. Heavens, isa talaga siyang Fifth Order High God Realm Master, hindi ba sinabi ng chismis na si Huang Xiaolong ay Third Order High God Realm lang sa pagtatapos ng tournament? Bakit Fifth Order na ngayon? Gaano katagal ang lumipas? Ang pagkabigla ay bumagsak sa karamihan ng mga alagad. Bagamat sa katunayan ay nakapasok na si Huang Xiaolong sa 7th Order High God Realm, hindi pa ito ang oras para ilantad niya ang kanyang tunay na lakas, kaya pinipigilan ang kanyang lakas sa 5th Order High God Realm. Ngunit kahit noon pa man, ang panggigipit ay labis na para sa mga disipulong ito. Huang Xiaolong, why ikaw? Anong ginagawa mo? Ito ang Alchemist Grandmaster Union, nangangahas ka bang pumatay dito? Nakita ng alchemist na si Li Jiang ang layunin ng pagpatay mula sa katawan ni Huang Xiaolong, pinilit ang kanyang sarili na kumalma kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ang napakalaking pressure na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong ay biglang nawala, malamig na tumingin kay alchemist Li Jiang, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon.
Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, maaari ba nating simulan ang pagtatasa, ang pagpipino ng star eclipse heavenly peel? Nang marinig si Huang Xiaolong na sumang-ayon na pinuhin ang star eclipse heavenly peel, natarante si Li Jiang, at gayon din ang lahat ng naruroon na mga disipulo. Naisip kaya ni Huang Xiaolong na makakalusot siya sa swerte at matagumpay na pinuhin ang star eclipse heavenly peel. Gayunpaman, matapos masunog ng nakakatakot na panggigipit ni Huang Xiaolong kanina, si Li Jiang ay hindi nang ahas na maglabas ng anumang mga salita ng panunuya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 925. Talagang nagtagumpay. Agad na nagpadala si Li Jiang ng mga tao upang dalhin ang mga sangkap na pampidalisay ng tableta na inihanda nila kanina. Ang mga sangkap na ito ay ang pinakakaraniwang uri ng mga halamang gamot na may kaawa-awa na dami ng espiritual na enerhiya sa kanila. Muling nag-ingay ang mga tao na puno ng mga bulungan at usapan ng bulwagan. Maging ang Alchemist Grandmaster Union Elders ay nabigo ng 79 na beses sa 100 nang pinuhin ang Star Eclipse Heavenly Peel habang ginagamit ang pinakamahusay na grade na sangkap, higit pa ang mga karaniwang halamang ito na may kaunting espiritual na enerhiya. Noong una, may ilang mga disipulo na may pag-asa para kay Huang Xiaolong, umaasa na makakagawa siya ng isa pang himala tulad ng ginawa niya sa High God Advancement Tournament. Ngunit ngayon, lahat ng pag-asa ay napawi. Pagkatapos, pinalabas ni Li Jiang ang ilang mga disipulo ng isang kaldero. Sa pagtingin sa estado ng kalderong ito, ang mga tao ay humiling at mamantong hininga. Ang kalderong ito ay walang pinagkaiba sa mga binili sa gilid ng mga kalye na may ilang 10 ng dancoin. Nangangarap na pinuhin ang Star Eclipse Heavenly Peel gamit ang kalderong ito. Nang handa na ang lahat, itinuro ni Li Jiang ang mga halamang gamot at kaldero at sinabing, Huang Xiaolong, inihanda namin ang mga sangkap at kaldero para sa iyo. Hanggat maaari mong pinuhin ang Star Eclipse Heavenly Peel sa loob ng 3 oras, pumasa ka. 3 oras. Malakas na hinga lang nanggaling sa karamihan. Kalimutan ang pagpino ng Star Eclipse Heavenly Peel, kahit na ang pagpino sa pinakakaraniwang Saint Grade Divine Pellet ay nangangailangan ng higit sa 3 oras. Ang antas ng problemang idinudulot ni Sonny para sa kanya ay talagang sukdulan. Malinaw na ayaw niyang magkaroon ng pagkakataong makapasa si Huang Xiaolong. Nang matapos si Li Jiang, maingat niyang tiningnan si Huang Xiaolong. Alam na alam niya mismo na ang pagsasabi kay Huang Xiaolong na pinuhin ang isang Star Eclipse Heavenly Peel na may mga sangkap na ito at kaldero ay higit pa sa pananakot, ngunit si Li Jiang ay walang pagpipilian sa bagay na iyon. Ang utos ay nagmula kay Eminent Elder Sun Yi, hindi siya nang ahas na sumuway. Iyon lang. Dahil sa inaasahan ng lahat, tiningnan ni Huang Xiaolong ang mga halamang gamot at kaldero, mahinahon niyang tanong. Natigilan si Li Jiang, pagkatapos ay tumango, iyon lang. Huminto sa pagsasalita si Huang Xiaolong at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng plaza. Isang puwersa ang nagmula sa kanyang palad na naglinya sa lahat ng mga halamang gamot na mataas sa hangin. Kasunod nito, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa harap ng mga mata ng karamihan. Ang mahabang linya ng mga halamang gamot ay sumayaw sa hangin na bumubuo ng iba't ibang hugis ng mga banal na hayop. Ito ang Peel Refining Divine Beast Diagram. Ang maalamat na Peel Refining Divine Beast Diagram. May biglang sumigaw sa crowd. Sa isang iglap na puno ng paghanga ang parisukat. Ito talaga ang maalamat na Peel Refining Divine Beast Diagram. Ang teknik na ito ay maaari lamang gawin ng isang taong nakarating sa isang partikular na larangan sa alchemy refining, patunay ng malalim na kaalaman ng alchemist. Ang Alchemist Grandmaster Union ay mayroong higit sa 100 elder, ngunit ang mga aktwal na nakarating sa kaharian na ito ay hindi hihigit sa 10 tao. Hehe, paano kung magagamit ng Huang Xiaolong na iyon ang maalamat na Peel Refining Divine Beast Diagram? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mong may pagkakataon siyang pinuhin ng Star Eclipse Heavenly Peel. Sa oras na ito, isang Union Alchemist ang nagsalita ng panunuya. Ang taong ito ay isang disipulo ng Fortune Gate. Ang unang nasa sabik na karamihan ay agad na lumamig.
Tama iyon na, kahit na maaaring gamitin ni Huang Xiaolong ang Pilrefine ng Divine Beast Diagram, hindi ito nangangahulugan na matagumpay niyang mapadalisay ang Star Eclipse Heavenly Pil. Sa katunayan, hindi parang ang Alchemist Grandmaster Union ay walang mga elder na bihasa sa Pilrefine ng Divine Beast Diagram. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na maaari nilang matagumpay na pinuhin ang isang Star Eclipse Heavenly Pil sa lugar, bukod pa rito, sa isang limitasyon sa oras na 3 oras. Ang parehong Fortune Gate Alchemist ay tumingin muli kay Huang Xiaolong, muling nanunuya, Huang Xiaolong, ito ay simula pa lamang, ang magandang palabas ay darating pa. Ipapaalam namin sa iyo ang pangit na pagtatapos ng pagkakasala sa ating Fortune Gate. Sa oras na ito, manipulahin ni Huang Xiaolong ang mga halamang gamot na bumubuo ng sunod-sunod na Divine Beast sa hangin. May tiyak na 100 banal na hayop. Kasunod nito, ang mga banal na hayop na iyon ay lumipad at bumuo ng isang sinaunang diagram. Pagkatapos, ang Darkness Element God Force ay lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, kumaway ng kumaway. Darkness Element God Force. Ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay mayroon pang ang Darkness Element God Force. Muling nagkagulo ang mga natahimik na alagad. Ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap gawin ng Star Eclipse Heavenly Pil ay ang katotohanan na ang mga sangkap ay nangangailangan ng puwersa ng elemento ng kadiliman upang mapino. Matigas ang ulo ng Fortune Gate Alchemist na iyon, paano kung mayroon siyang Darkness Element God Force? Hindi ako naniniwala na kaya niyang manipulahin ang Star Force ng galaxy. Upang makabuo ng Star Eclipse Heavenly Pil, maliban sa Darkness Element God Force, ang puwersa ng bituin mula sa lalim ng galaxy ay isa pang mahalagang salik. Ang kakulangan sa alinman sa mga ito ay magreresulta lamang sa kabiguan. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang Fortune Gate Alchemist na iyon, tila may isang hindi nakikitang kamay na pumipisil sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga eyeballs ay nakausli sa hindi makapaniwala. Sa kawalan sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong, ang mga daloy ng kumikislap na puwersa ng bituin ay bumabagsak pababa. Ang mga nakapaligid na disipulo ay nanunood na nakanganga ang mga bibig. Star Force. Napakatingkad ng kumikinang na liwanag ng bituin na iyon, talagang ang pinakadalisay na uri ng puwersa ng bituin. Hindi lihim na kahit ang puwersa ng bituin ay nahahati sa iba't ibang grado. Nang ang puwersa ng bituin ay nagsimulang bumuhos ng walang katapusang mula sa kawalan, ang mga banal na hayop na nabuo mula sa iba't ibang mga halamang gamot ay nagbukas ng kanilang mga bibig, sumisipsip hanggat maaari. Lumipas ang mga sandali at ang mga damong banal na hayop na iyon ay nagsimulang kumislap sa liwanag ng bituin. Sa oras na ito, ang kaliwang kamay ni Huang Xiaolong ay kumaway, nagpapadala ng agos ng apoy ng elemento ng kadiliman na naging itim na dragon, pinaikot-ikot ang sarili sa mga banal na hayop habang lumilipad ito sa hangin. Sa bawat oras na ang itim na dragon ay sumasaklaw sa isang banal na hayop, ang mga halamang gamot sa loob ay sisindi ng itim na apoy, ang kanilang asensya ay nagsasama-sama. Kahit na ang mga halamang gamot ay naging kakanyahan, hindi lamang nabawasan ang kumikinang na liwanag ng bituin mula sa puwersa ng bumabagsak na bituin, ito ay naging mas maliwanag sa halip. Sa lalong madaling panahon, higit sa kalahati ng mga sangkap ay naging kakanyahan, pagkatapos ang lahat ng mga ito, unti-unting pinagsama sa isa. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumalat mula sa gitna ng pool, na lalong lumalawak. Para bang tumalon ang liwanag mula sa pool ng herbal essence patungo sa square, na pinupuno ng nakakasilaw na liwanag ang buong bulwagan. Isang malinaw na malambing na huni ang tumunog sa bulwagan. Ang pulutong ng mga disipulo ay nanunood habang ang mga bilog na bulitas ay sunod-sunod na lumitaw mula sa nakakasilaw na liwanag. Ang bawat bulitas ay kasing laki ng dalawang hinlalaki, naglalabas ng malabong itim na kinang tulad ng maliliit na araw, habang ang mga kumikinang na sinag ng sikat ng araw ay sumisikat mula sa lalim ng madilim na ningning, na nagpapalabas ng sarili nitong kagandahan. Isang nakakaakit na halimuyak ang kumalat sa parisukat. Ang lahat ay nakatayong kahoy sa lugar, natulala na nakatingin sa 20 Star Eclipse Heavenly Pils na umaaligid sa ere. Nagtagumpay. Talagang nagtagumpay. Ang taong responsable sa pagtatasa ni Huang Xiaolong, si Alchemist Li Jiang at ang Fortune Gate Alchemist na iyon ay parehong may sobrang pangit na ekspresyon.
Hindi lamang matagumpay na napino ni Huang Xiaolong ang Star Eclipse Heavenly Pills sa publiko, kung ihahambing sa nakapagpapagaling na halimuyak na ibinubuga ng mga pellet na iyon, tiyak na ang mga ito ang pinakamataas na kalidad. Hindi pa banggitin, mula sa simula hanggang ngayon, si Huang Xiaolong ay gumamit lamang ng higit sa 1 oras. Hindi niya ginamit ang kalderong inihanda nila. Halos kasabay nito, sa loob ng isa sa mga gusali ng Alchemist Grandmaster Union, si Sun Yi ay komportableng nakaupo sa isang upuan, masayang humigop sa kanyang tasa ng alak habang bumubulong. Nagtataka ako kung paano na ang pagtaya ni Huang Xiaolong. Sumagot ang kanyang alagad na si Liu Hao, paano pa kaya siya? Sa lalong madaling panahon, isang alagad ay darating upang magdala ng balita ng kanyang pagkabigo sa atin. Ngunit guro, pagkatapos mabaigo si Huang Xiaolong sa pagtatasa, ano ang susunod na hakbang? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 926. Pagkabigla ni Sun Yi. Ano ang susunod nating gagawin? Si Sun Yi ay naglabas ng nakakatakot na tawa. Ang kampyon ng High God Advancement Tournament ay nabigo na makapasa sa Elementary Alchemist Assessment ng Union. Ang ganitong uri ng mabuting balita, tiyak na dapat nating tiyakin na ito ay kumakalat sa malayo at malawak sa pinakamabilis na bilis. Ang pagbabahagi ay pagmamalasakit pagkatapos ng lahat. Humisi si Liu Hao, binibigyang puri ang kanyang guro, matalino si Master. Sa mismong oras na ito, ang alchemist na si Li Jiang na namamahala sa pagsusuri ni Huang Xiaolong ay tumakbo sa bakuran, balisa at naguguluhan. May namumuong pawis sa kanyang noo na dumudulas sa gilid ng kanyang mukha. Siya lang ang nakakaalam kung dahil ba sa init ng panahon o sa pangamba sa kanyang puso. Parehong nakasimangot sina Sun Yi at Liu Hao habang pinapanood ang naguguluhan na hitsura ni Li Jiang. Mabilis na sumaludo si Li Jiang pagdating sa harap nina Sun Yi at Liu Hai, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Direktang itinanong ni Liu Hao, nabigo na ang Huang Xiaolong na iyon. Kahit nakakaiba ang ugali ni Li Jiang, hindi ito pinag-isipan ni Liu Hao. Nauutal si Li Jiang, hindi makapagbitaw ng kumpletong pangungusap. Nawala ng pasensya si Sun Yi. Sumimangot, magsalita ka, paano nangyari ang Huang Xiaolong na iyon? Lalong nanginginig ang boses ni Li Jiang, napaluhod, yung Huang Xiaolong, dumaan siya. Ano? Nakapasa. Sabay na sigaw ni na Sun Yi at Liu Hao, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanilang mga mukha. Talagang matagumpay ang Huang Xiaolong na iyon sa pagbuo ng Star Eclipse Heavenly Pill. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi matanggap ni Sun Yi ang resultang ito. Oo, pininaw niya ito on the spot sa bulwagan. Si Li Jiang ay hindi nang ahas na magtago ng anuman, tumugon ng tapat. Hinimok ni Sun Yi, ginamit niya ang mga sangkap na inihanda natin. Oo. Tumango si Li Jiang. Matigas si Sun Yi, tumanggi siyang tanggapin, ginamit niya ang kalderong inihanda natin. Nagalinlangan si Li Jiang bago sumagot, hindi. Natigilan si Sun Yi sa sagot, pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang kanyang galit, talagang ang lakas ng loob mo. Ginamit niya ang sarili niyang kaldero para magpino, pero pinayagan mo pa rin siyang makapasa. Ang alikabok mula sa nakasabit na sinag sa itaas ay nahulog mula sa dagindong ni Sun Yi. Sa pagharap sa galit na dagindong ni Sun Yi, namutla ang mukha ni Li Jiang ngunit mabilis na nagpaliwanag, hindi, Eminent Elder Sun, di na si Huang Xiaolong, hindi siya gumamit ng kaldero. Hindi gumamit ng kaldero. Si Sun Yi, na nag-aalboroto, ay biglang napatulala. Maging si Liu Hao ay hindi makapaniwalang nagtanong, ang sinasabi mo ay ginamit ni Huang Xiaolong ang mga sangkap na inihanda namin at nang hindi gumagamit ng anumang kaldero, matagumpay niyang napino ang Star Eclipse Heavenly Pill sa mismong lugar. Masiglang tumango si Li Jiang, oo. Isa pa, mula sa simula hanggang sa huli, wala pang 2 oras ang ginamit niya. Wala pang 2 oras. Natahimik sina Sun Yi at Liu Hao. Sigurado ka bang hindi mababang pills ang nilinis niya? Tila nagsusumikap si Sun Yi sa huling pakikibaka.
Kung ang ginawa niya ay inferior star eclipse heavenly pills, maaari pa rin niyang gamitin ito bilang dahilan para hadlangan si Huang Xiaolong na makapasa sa alchemist assessment ng Union. Hindi mababang mga table task, ngunit mataas na kalidad ng mga table task. Mabilis na tinanggal ni Li Jiang ang isang bote ng jade mula sa kanyang special na singsing, inialok ito kay Sun Yi gamit ang dalawang kamay, ito ang isa sa Star Eclipse Heavenly Pills na pinino ni Huang Xiaolong ngayon lang. Kinuha ni Sun Yi ang bote mula sa mga kamay ni Li Jiang at inilabas ang takip. Agad, napuno ng nakakapreskong halimuyak ng gamot ang bulwagan, na sinundan ng isang maliit na tableta na katulad ng isang itim na araw na nagbuga ng kumikinang na liwanag ng bituin na lumulutang mula sa bote. Sa pagtingin sa Star Eclipse Heavenly Pill na lumulutang sa hangin, ang huling string ng hindi paniniwala sa puso ni Sun Yi ay naputol. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Sa pagtingin sa Star Eclipse Heavenly Pill, ang mukha ni Liu Hao ay naninigas sa pagkabigla, masasabi niyang ito ay isang magandang kalidad na pinakamataas na grado, malapit sa Tribulation Grade na Divine Pellet. Ang mga medicinal pellets ay namarkahan mula sa ibaba bilang mababa, kalagitnaan, mataas, itaas, at Tribulation Grade. Hanggat ang isa ay nagpino ng mid-grade na tableta o mas mataas, sila ay itinuturing na nakapasa sa Alchemist Assessment ng Alchemist Grandmaster Union. Makalipas ang 30 segundo nang si Sun Yi ay huminga ng hangin, ang kanyang mga mata ay nalungkot habang nakatitig kay Li Jiang, sabihin sa akin ng detalyado ang buong pagkakasunod-sunod ng pagtatasa ni Huang Xiaolong. Oo, kilalang Elder Son. Maikling ikinwento ni Li Jiang ang lahat ng naganap sa pagsusuri ni Huang Xiaolong. Habang naririnig ni Sun Yi, mas naging pangit ang kanyang ekspresyon. Dahil sa kanyang mga kalkulasyon na si Huang Xiaolong ay bihasa sa peel refine ng Divine Beasts Diagram, kahit na hindi niya kayang manipulahin ang mataas na kalidad na puwersa ng bituin. Ang puwersa ng bituin ay hindi lamang makapagpapaalas ng mga dumi ng mga sangkap, ngunit ang gayong kalidad ng puwersa ng bituin ay magtataas din ng mga katangian ng mga halamang gamot sa pinakamataas na antas na posible sa panahon ng paghalay ng tableta. Sa makatuwid, ang kakayahang manipulahin ang puwersa ng bituin ay magdadala ng hindi maisip na mga benepisyo at napakaraming paggamit sa isang alchemist. Ang problema ay, ang kakayahang manipulahin ang puwersa ng bituin ay isang gawaing mahirap makamit. Marahil, wala kahit isang tao ang matagpuan sa 100,000 High God Realm Masters. Ang isang tao lamang na nakakuha ng paghunawa sa bata sa kalawakan sa isang tiyak na antas ang makakagawa nito. Sabi mo ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot na sa 5th Order High God Realm. Nang marating ni Li Jiang ang bahagi ng ipinakita ni Huang Xiaolong ang kanyang aura para i-pressure siya, labis na nabigla si Sun Yi. Ang kanyang mga salita ay lumabas, pinutol si Li Jiang. Tahimik na tumango si Li Jiang, oo, ganoon nga, Eminent Elder Son. Higit pa rito, kahit na si Huang Xiaolong ay isa lamang 5th Order High God Realm, ang kanyang aura at momentum ay naramdaman na mas malakas kaysa sa isang 7th Order High God Realm Master. Ang tingin sa mga mata ni Sun Yi ay naging mas madilim. Halos 10 taon na ang lumipas mula noong High God Advancement Tournament, ngunit umabant na si Huang Xiaolong sa 5th Order High God Realm. Ang antas na ito ng bilis ng pagtatanim na lumalaban sa langit ay nagbigay kay Sun Yi ng malamig na pakiramdam. Kung hahayaan si Huang Xiaolong na lumaki pa, makalipas ang isang dekada, kahit siya mismo ay walang kumpiyansa na patayin siya. Makalipas ang isang oras, natapos ni Li Jiang ang kanyang ulat at kinawayan siya ni Sun Yi. Pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Li Jiang, ang tingin ni Sun Yi ay mas malamig kaysa sa yelo. Sino ang mag-aakala na si Huang Xiaolong ay talagang may napakataas na kasanayan sa alchemy, marahil ay mas mahusay pa kaysa sa kanyang guro, ang Ascending Moon Old Man. Maingat na nakipagsapalaran si Liu Hao, tumitibok pa rin ng malakas ang kanyang puso sa sinabi ni Li Jiang. Ang mahinang madilim na boses ni Sun Yi ay tumunog, hindi mahalaga kahit na pumasa sa Alchemist Assessment ang round na iyon. Sa panahon ng preliminary at semifinal na yugto ng Alchemist Grandmaster Grand Competition, hindi ako naniniwalang makakapasa siya muli. Pagkasabi nito, isang matalim na kinang ang sumilay sa mga mata ni Sun Yi.
Sa paunang yugto ng engranding kompetisyon, ang bawat kalahok ay dadalhin sa ibang silid upang pinuhin ang mga table task, at bawat silid ay lagyan ng mga sangkap at isang kaldero na ibinibigay ng unyon. Sa oras na iyon, kailangan lang ni Sonyi na lihim na baguhin ng mga taong nasa ibaba niya ang ilang sangkap. Kahit gaano kahusay si Huang Xiaolong, hindi niya magagawa ang gawain. Sa kabilang dulo, pagkatapos maipasa ni Huang Xiaolong ang kanyang Alchemist Assessment at makuha ang Alchemist Identity Token, dumiretso siya sa lokasyon ng pagpaparehistro upang magparehistro para sa nalalapit na Grand Competition. Bagamat ang linya ng pagpaparehistro ng engranding kompetisyon ay umabot din sa isang malaking bilang, ito ay isang pamamaraan lamang ng pagpaparehistro, kaya ang linya ay gumalaw ng medyo mabilis. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, natapos na ni Huang Xiaolong ang kanyang rehistrasyon at lumibot ng buong paligid, ngunit hindi niya nakita sina Wang Go Yanhui, Wang Go Ye, o sinuman sa mga disipulo ng Wang Go clan. Pagkatapos ay umalis siya sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union nang hindi na nagpatuloy. Sumunod sa kanyang listahan ay humanap ng matutuluyan at magtanim habang hinihintay niya ang araw ng engranding kompetisyon makalipas ang 2 buwan. Gayunpaman, sa pagkatuto mula sa mga nakaraang karanasan, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na maghanap ng isang inn, dumiretso siya patungo sa property trading market, itinapon ng mahigit 4 na trilyon upang makakuha ng marangyang tirahan sa gitna ng Divine Dan City na pinangalan ng Sun Moon Residence. Naturally, nang kumuha si Huang Xiaolong ng higit sa 50,000 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone upang bayaran ang tirahan, ito ay umani ng nakakagulat na paghinga mula sa iba pang mga customer. Ang mga materyales ng Sun Moon Residence na ito ay maraming beses na mas maluho kaysa sa mansyon na binili niya sa Ian City. Ang bawat bato at artificial na bundok sa loob ng Sun Moon Residence ay ginawa mula sa Nanyang Sunstones, Moontide Crystals, at iba pang bihirang, mahalagang materyales. Ang tirahan ay nasa isang magandang lokasyon din. Ito ay lalong maganda sa gabi, kapag ang mga bato at kristal sa loob ay sumasalamin sa liwanag ng buwan, na tila isang ethereal na tanawin mula sa isang panaginip. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 927. Paglinang sa Heaven-splitting tenet. Naka-cross-legged si Huang Xiaolong sa loob ng Sun Moon Residence, na nagpapalipat-lipat sa 4 na banal na apoy. Kasabay nito, mula sa kawalan sa itaas niya, ang inaasahang kumikislap na kulay abong enerhiya ay patuloy na umaagos palabas. Sa kasalukuyang kapangyarihan ng 4 na banal na espiritu ng apoy, mayroong higit sa 30 daloy ng kulay abong enerhiya, bahagyang mas makapal kaysa sa hita ng isang may sapat na gulang. Ang mga kulay abong daloy ng enerhiya na iyon ay matako na hinihigop ng 3 pinakamataas na Diyos ng Huang Xiaolong, na ginawang God Force. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa cultivation sa loob ng Sun Moon Residence, hindi pinapansin ang labas ng mundo, ngunit ang Divine Dan City ay kumukulo sa balita tungkol sa kanya. Ano? Noong ang High God Advancement Tournament champion na si Huang Xiaolong ay kumukuha ng Alchemist Assessment ng Alchemist Grandmaster Union, gumamit lang siya ng mahigit 1 oras para pinuhin ang isang batch ng Star Eclipse Heavenly Pills. Top grade niyan. Gusto ni Sonyi na pahirapan ang mga bagay para sa kanya, ngunit sinong mag-aakala na si Huang Xiaolong ay magtatagumpay sa huli. Tinasampal nito ng husto si Sonyi sa mukha, ang mukha ng matandang iyon ay talagang itinapon sa banyo sa pagkakataong ito. Ang Cobeta. Parang na-stalk sa asno ng asno. Ang mga detalye ng pagtatasa ng alchemist ni Huang Xiaolong ay ipinakalat ng mga tao na naruroon sa bulwagan noon, at pinag-uusapan ng may sigasig sa bawat sulok ng Divine Dan City. Marami na ang mga tao na hindi nagustuhan ang labis na pag-uugali ng Fortune Gate, kaya ang mga mapanuksong salita na itinuro kay Sonyi ay mas malupit pa. Maging ang mga disipulo ng Fortune Gate na dumating sa Divine Dan City upang manood ng Grand Competition ay hindi na makalakad sa mga lansangan ng nakataas ang kanilang mga dibdib at nakataas ang ulo. Sa
30 kalye ang layo mula sa Sun Moon residence ni Huang Xiaolong, sa loob ng isa pang marangyang mansyon, ang isang dominanteng binata na nakasuot ng itim na brocade na roba ay bumantong hininga sa hindi kasiyahan ng marinig ang chismis tungkol kay Huang Xiaolong, pilrefine ng gamit ang Divine Beast Diagram. Manipulating Star Force. Ilan lamang sa mga hindi gaanong kabuluhan. Ang binata na nakasuot ng itim na brocade ay walang iba kundi si Devil Son Mosu na sumugod mula sa City of Devils para lumahok sa Grand Competition. Bahagyang ngumiti ang Devil Clan Grand Elder Mo Zenro, tama ang sinabi ng Devil Son, sa itaas ng Divine Beast Diagram na iyon ay ang 100 Divine Beasts Diagram, ang 1000 Divine Beasts Diagram, at ang pinakamahirap na 10,000 Divine Beasts Diagram. Ang ipinakita ng Huang Xiaolong na iyon ay ang pinakamababang grado lamang sa lahat. Kung ikukumpara sa 1000 Divine Beasts Diagram ng Devil Son, kitang-kita ang agwat. Isang kampante na curve ang hamatak sa mga sulok ng labi ni Mosu, ang may 1000 Divine Beasts Diagram ay umabot na sa yugto ng pagiging perpekto. Sa isang maikling hakbang lamang, ang aking teknik ay maaaring umunlad sa 10,000 Divine Beasts Diagram. Ito rin ang dahilan kung bakit may 10% kumpiyansa si Mosu na manalo sa unang pwesto sa Grand Competition. Nagpatuloy si Mo Zenro, na may parehong ngiti pa rin sa kanyang mukha, bagaman ang puwersa ng bituin na maaaring manipulahin ni Huang Xiaolong ay may maraming benepisyo para sa isang alchemist, malayo pa rin ito sa puwersa ng Underworld River na makokontrol ng Devil Son. Ang puwersa ng Underworld River ay mas mataas kaysa sa puwersa ng bituin, kaya mas maganda ang paggamit nito sa alchemy refinement. Biglang binago ni Mosu ang paksa, narinig ko na dumating na rin si Wang Goye sa Divine Dance City. Higit sa lahat, ilang araw na ang nakalipas, siya at si Huang Xiaolong ay magkasamang naglakbay patungo sa punong tanggapan ng Unyon. Tumango si Mo Zenro, kinumpirma ang mga salita ni Mosu, ganun nga, Devil Son. Hindi lang si Wang Goye, nandito rin si Wang Goyanhui, pero hindi siya nagparehistro para sa nalalapit na Grand Competition. Nagsalita si Mosu, Huang Xiaolong ay hindi nagbabanta sa akin. Si Wang Goye, gayunpaman, ay isang kalaban na nararapat pansinin. O tama, dumating na ba ang sisiw ng Fortune Gate na si Lilo? Sumagot si Mo Zenro, nakarating na si Lilo sa Divine Dance City, hindi lang alam kung nasaan siya. Kahit na ang elder na inilagay namin sa loob ng Fortune Gate ay hindi makapaniwala. Naging malungkot ang tingin ni Mosu, hanapin mo siya, gamitin ang lahat ng paraan. Ito ay kinakailangan para sa kanya na matagpuan bago ang engranding kompetisyon. Sa pagsasalita tungkol kay Lilo, isang apoy ng pagnanasa ang lumipad sa mga mata ni Mosu. Tumango si Mo Zenro, sinunod ang utos ni Mosu. Lumipas ang isa pang 3 araw. Huang Xiaolong, na nagsasaka sa nakalipas na 2 linggo sa loob ng Sun Moon Residence, sa wakas ay tumigil at nagmulat ng kanyang mga mata. 2 buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa Hellion Tower. Kung ikukumpara sa oras na umalis siya, ang God Force ni Huang Xiaolong ay tumaas muli ng kaunti, gayunpaman, may distansya pa rin mula sa pagpindot sa tuktok sa unang bahagi ng 7th Order High God Realm. Gumawa ng kalkulasyon si Huang Xiaolong batay sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation at tinansya na maaari siyang umaban sa peak sa unang bahagi ng 7th Order High God Realm bago ang kompetisyon. Matapos tapusin ang kanyang sesyon ng cultivation, nagsimulang pag-aralan ni Huang Xiaolong ang Heaven-Splitting Tenet na nakuha niya sa ika-12 palapag ng Hellion Tower. Bagamat ang manual ng Heaven-Splitting Tenet ay misteryoso at mahirap unawain, masyadong malalim para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, medyo nakakuha siya pagkatapos ng ilang araw ng pag-aaral. Ang Heaven-Splitting Tenet na ito ay talagang isang flesh, soul, at Godhead cultivation technique. Isang fabled supreme 3-in-1 cultivation technique. Sa lahat ng kanyang mga taon ng paglilinang, kahit na binasa niya ang bawat aklat sa mga aklatan ng 3 institute, ito ang unang pagkakataong nakatagpo si Huang Xiaolong ng ganito. Isang cultivation technique na nagbigay daan sa gumagamit na pagandahin ang kanilang katawan, kaluluwa, at pagkadiyos sa parehong oras.
Kalimutan ng iba pang mga benepisyo, ang isang punto lamang na ito ay sapat na upang makuha nitong heaven-splitting tenet ang titulong pinakamalaking hindi mabibaylang kayamanan. Ayon sa nakasulat sa manual ng pamamaraan, ang lahat ng mga anyo ng buhay sa universo ay binubuo ng kombinasyon ng iba't ibang enerhiya na ikinategorya sa tatlong estado: gas, likido, at solid. Ang heaven-splitting tenet ay batay sa paglunok ng solid state na enerhiya upang pagandahin ang sariling laman, kaluluwa, at diyosa. Gaya ng mga sandata, baluti, ores at bakal, at iba pa. Lahat ay consumable. Naturally, hindi lahat ay maaaring linangin ang discarding ito, ang pinakamababang kinakailangan ay isang high God realm cultivation. Mga sandata, baluti, ores, at bakal. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Mayroong matataas na bundok na tambak ng mga sandata, armor, ore, at plancha sa loob ng Xuanji at Hailstone treasures na hindi niya nakitaan ng anumang magandang gamit. Sa ngayon, maaari niyang gamitin ang mga ito sa paglilinang nitong heaven-splitting tenet. Sa sandaling nakapagdesisyon na siya, naglabas si Huang Xiaolong ng maraming sandata at armor na nag-cultivate alinsunod sa heaven-splitting tenet. Sa maikling panahon, nagsimulang lumutang ang iba't ibang uri ng enerhiya mula sa mga sandata at armor na iyon na pumasok sa katawan, kaluluwa, at diyosa ni Huang Xiaolong. Makalipas ang humigit kumulang 5 hanggang 6 na paghinga, ang tumpok ng mga sandata at baluti na iyon ay gumuho sa nawala sa mundo. Ang lahat ng mga sandata at armor na ito na pinag-eksperimento ni Huang Xiaolong ay nilikha gamit ang nangungunang bakal at ores mula sa banal na mundo, ngunit pagkatapos na masipsip ang mga enerhiya nito sa kanyang katawan, wala siyang naramdamang pagkakaiba. Kaya, sa pagkakataong ito, naglabas siya ng ilang daang armas at baluti. Sa labas, isa pang araw ang nagbigay daan sa gabi. Sa oras na ang bilang ng mga sandata at baluti na nalunok ni Huang Xiaolong ay umabot sa 100,000, sa wakas ay naramdaman niya ang isang maliit na pagbuti sa kanyang laman, kaluluwa, at pagka-Diyos. Gayunpaman, ang pagpapahusay na ito ay naging sanhi ng pag-iling ni Huang Xiaolong. Ang paglilinang sa ganitong paraan ay masyadong mabagal para sa kanyang panlasa. Batay sa kanyang kasalukuyang napakalakas na katawan, kaluluwa, at pagka-Diyos, tanging ang pagpino sa mga divine artifact na may grado sa langit ang magkakaroon ng nakikitang resulta. Kaya, sa gabi, pinaandar ni Huang Xiaolong ang 4 na banal na apoy upang sumipsip ng kumikislap na kulay abong enerhiya upang linangin ang kanyang puwersa ng Diyos, samantalang sa araw ay pinipino at sinisipsip niya ang mga enerhiyang nagmumula sa napakaraming sandata at sandata na nakatambak na parang mga kabundukan sa loob. Ang Xuanjat Hailstone Treasures. Sa kabila ng napakaraming sandata at armor, sa bilis ng pag-absorb ni Huang Xiaolong, ang supply ng mga armas at armor ng mga kayamanan ay naubos sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos ay inilabas ni Huang Xiaolong ang 5 paa na kaldero na nakuha niya mula sa tahanan ng Lightning God. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siyang huwag pinuhin ito. Ang Lightning God Cauldron na ito ay kapakipakinabang pa rin para sa kanya noong preliminary at semi-final stages ng Grand Competition. Inalis ang Lightning God Cauldron, tumayo si Huang Xiaolong, nagpas siyang bisitahin ang merkado ng armas at armor trading ng Divine Dan City, pati na rin mamasyal sa lungsod para sa pagbabago ng tanawin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 928. Tumatakbo sa Mosu. Paglabas mula sa kanyang asyenda sa unang pagkakataon sa mga linggo, tinanong ni Huang Xiaolong ang isang dumadaan para sa direksyon ng palengke ng armas at sandata at dumiretso doon. Gayunpaman, ang resulta ay nakakabigo. Bagamat ang Divine Dan City ay may malaking trading market, ang mga grade ng armas at armor na magagamit ay sadyang napakapangit kumpara sa Xuanji at Hailstone Treasures. Si Huang Xiaolong ay gumugol ng mahabang panahon sa paghahanap, ngunit natagpuan lamang ang 20 o higit pa na mga bagay na nadaronan. Makalipas ang 4 na oras, lumabas siya mula sa merkado ng kalakalan. Nang makitang maaga pa, nagpasya siyang mamasyal sa Divine Dan City.
Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagdilim ang kalangitan at bumalik si Huang Xiaolong sa Sun Moon Residence. Habang nasa daan, sa kalye na hindi kalayuan sa kanyang Sun Moon Residence, napadaan si Huang Xiaolong sa isang buhay na restaurant, dahilan upang mapahinto ang kanyang mga yabag. Parang tinutokso, tumalikod siya at naglakad papasok. Nag-iisa siya nitong mga nakaraang araw, kaya kakaunti lang ang alam tungkol sa mga balitang nangyayari sa Divine Dan City. Ang pinakamagandang lugar para marinig ang pinakabagong balita ay walang iba kundi ang mga restaurant na tulad nito kung saan maraming tao ang nagtipon. Pagkapasok, lumibot ang tingin ni Huang Xiaolong, ngunit bahagyang kumulat ang kanyang mga kilay matapos makita ang ilang bakanteng mesa. Tumawag siya ng dumaang waiter, binigyan siya ng top Saint Grade Spirit Stone at sinabihan siyang humanap siya ng magandang mesa. Isang top Saint Grade Spirit Stone para lang sa paghahanap ng magandang lugar. Nang marinig ang kahilingan ni Huang Xiaolong, ang waiter ay nanginginig sa pananabik, malapit nang niyakap ang kanyang hita sa kaligayahan. Na may nagniningning na mukha at namumulaklak na puso, dinala ng waiter si Huang Xiaolong sa ikalawang palapag ng restaurant. Nagkataon namang kakaalis lang ng mga customer na nakaupo sa isang table sa tabi ng bintana. Pagkaupo, kinuha ni Huang Xiaolong ang isang pinakamataas na divine grade na spirit stone at inilagay ito sa mesa na nakikita ng malinaw pagkatapos ay inutusan ang waiter na ilabas ang pinakamasarap na pagkain ng restaurant at ang pinakamasarap na alak. Paulit-ulit na yumuko ang waiter, mabilis na tumakbo palayo upang ihanda ang kanyang order. Makalipas ang halos 5 minuto, bumalik ang waiter na may dalang tray na may laman ng mga pinggan na naglalabas ng mabango na bango pati na rin ang 2 pitchel ng Celestial Blossom Wine. Habang inilalagay ng waiter ang mga pinggan sa mesa, ipinakilala niya kay Huang Xiaolong ang Celestial Blossom Wine, ang signature drink ng kanilang restaurant na gawa sa ilang daang uri ng espiritual na bulaklak na may edad na 100,000 taon pataas. Ang bawat pitchel ay nagkakahalaga ng 200,000 barya. Ang sabi ng waiter, ang mga tao lang na may kakaibang tindig tulad mo ang makakatikim ng ganitong uri ng masarap na alak. Ngumiti si Huang Xiaolong. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, ang pinakamataas na Divine Grade Spirit Stone sa mesa ay lumipad sa kamay ng waiter, maaari mong panatilihin ang sukli. Nanginginig ang mga kamay ng waiter nang makuha niya ang top Divine Grade Spirit Stone. For a second, parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanginginig na tinanong ng waiter si Huang Xiaolong kung sinadya niya ito. Ang isang top Divine Grade Spirit Stone ay katumbas ng 80 milyon A. Tumango si Huang Xiaolong. Biglang binigyan ng waiter si Huang Xiaolong ng isang kawtaw sa kamagalang na umatras. Habang lumalayo ang waiter, ang bukal sa kanyang mga hakbang ay tila naglalakad sa mga ulap. Pagkaalis ng waiter, binuksan ni Huang Xiaolong ang isa sa mga pitchel ng Celestial Blossom Wine, na naging sanhi ng isang malutong na halimuyak ng bulaklak na tumagos sa hangin sa paligid, na nagtagal ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang sarili sa isang mangkok, nilagok ang lahat ng sabay-sabay, kaagad na nakaramdam ng komportableng mainit na enerhiya na kumalat sa kanyang katawan. Pumukas ang kanyang mga butas nang mapuno siya ng halimuyak ng alak. Nagningning ang mga mata ni Huang Xiaolong, ang Celestial Blossom Wine na ito ay mas masarap kaysa sa Heavenly Pale Wine na siya mismo ang nagtimpla, na nagbibigay sa umiinom ng ilusyon na sila ay nasa dagat ng mga bulaklak, nakakalimutan ng lahat ng makamundong problema, ang kanilang mga isipan ay tahimik at mapayapa. Nagsimulang kumain si Huang Xiaolong, paminsan-minsan ay umiinom ng isang lagok o 2 Celestial Blossom Wine habang nakikinig sa mga pag-uusap sa paligid niya. Ngunit, karamihan sa mga pag-uusap ng mga disipulong ito ay nakasentro sa kanyang alchemist assessment noong nakaraang buwan. Sa isang punto, halos tumawa si Huang Xiaolong nang marinig niya ang paraan kung paano inilarawan ng isang tao ang eksenang pinipino niya ang Star Eclipse Heavenly Pills. Nagpatuloy ang taong iyon, ang Huang Xiaolong na iyon ay nagwagayway lamang ng isang kamay at ang 10,000 Divine Fire Dragon ay agad na lumipad palabas. Sa isang kisap mata, natunaw niya ang Divine Beast Diagram, na sinundan ng 10,000 sang maliwanag na liwanag, na sumasakop sa buong Alchemist Grandmaster Union. Sa oras na ito, ilang daang nangungunang Star Eclipse Heavenly Pills ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat.
Tamang naalala ni Huang Xiaolong na nag-condensed lamang siya ng isang dragon na apoy, ngunit mula sa bibig ng disipulong ito ay naging 10,000. Hindi banggitin ang liwanag ng condensation ng tableta ay hindi kasing dramatiko gaya ng inilarawan ng taong iyon. Ang pinakamahalaga, ang kanyang batch ng Star Eclipse Heavenly Pills ay naglalaman ng mahigit 20 pildores, tiyak na hindi ilang daan ang mga ito. Hindi masama ang kakayahan ni Huang Xiaolong sa pagpino ng alchemy, ngunit sabi ko, kumpara sa ating Devil Son na si Mosu, mas malala pa rin siya. Sa pagkakataong ito, sumingit ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ang mga nakapaligid na tao na nag-uusap tungkol kay Huang Xiaolong ay halos idolo siya. Nang marinig na may biglang sumingit, bukod pa sa pagsasabi na si Huang Xiaolong ay mas masahol pa kay Devil Son Mosu, nagalit sila. Nagalit ang ilang disipulo at sasampalin ang lalaking iyon na nakaitim na damit, ngunit lahat sila ay tumigil nang mapansin ang kanyang damit. Isang sinaunang alagad ng angkan ng demonyo. Ang mga ekspresyon ng nakapaligid na magsasaka ay naging madilim. Ano, hindi ka ba nasisiyahan? Tinagmasdan ng sinaunang Devil Clan na disciple ang itim na mukha ng ilang mga disipulo at ninisyon, sa kanyang pagtatasa, ang teknik na ginamit ni Huang Xiaolong ay ang 100 Divine Beast Diagram, ngunit pagkatapos nito ay mayroong 1,000 Divine Beast Diagram na 100 beses higit sa ito. Ang 1,000 Divine Beast Diagram ng ating Devil Son Mosu ay umabot na sa yugto ng pagiging perpekto. 1,000 Beast Diagram. Biglang tumahimik ang ikalawang palapag ng restaurant. Tanging ang 12 eminent elder ng Alchemist Grandmaster Union lang ang makakagawa ng 1,000 Beast Diagram, at ang ilan sa kanila ay magagawa lang ang teknik ng hindi talaga ito nagagawa o umabot sa perfection stage tulad ni Mosu. Nangangahulugan ba ito na ang mga kakayahan ni Mosu ay mas mataas pa kaysa sa mga eminent elder ng Union? Nang makitang nagtagumpay ang kanyang pananakot, ang sinaunang disipulo ng angkan ng Diablo ay nagpatuloy na kampante, natatakot ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng tapat, ang unang lugar ay talagang pag-aari ng ating anak na Diablo. Nakinig si Huang Xiaolong ng may kalmadong mukha. Hindi niya inaasahan na si Mosu ay nagtataglay ng napakataas na talento sa alchemy, na nakamit ang yugto ng pagiging perpekto sa 1,000 Beast Diagram. Biglang, nakita ni Huang Xiaolong ang isang pamilyar na figure sa kabilang dulo ng kalye. Siya ay natulala sandali bago tumalon sa kanyang mga paa. Ilang beses na dumaan ang kanyang tingin sa kalsada, ngunit nawala ang figurang iyon. Kahit ang kanyang banal na sentido ay hindi natukoy ito. Bahagyang ngumiti si Huang Xiaolong, umiling. Naisip niya ba ang mga bagay? Isang buntong hininga ang tumunog sa kanyang puso. Napakaraming taon na ang lumipas, naging maayos ba siya sa lahat ng oras na ito? Sa pangalawang pagkakataon, ang ikalawang palapag ng restaurant ay tahimik, ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa hagdanan. Nakaramdam ng kakaiba, sinundan ni Huang Xiaolong ang tingin ng lahat, ang resulta ay bahagyang hindi inaasahan. Devil Son Mosu. Ang taong umaakyat sa hagdan ay walang iba kundi si Mosu. Kasunod niya ang mismong taong nakipag-away kay Huang Xiaolong ilang araw na nakalipas sa Union's Chamber of Commerce, si Jiang Lei. Hindi pa nakita ni Mosu si Huang Xiaolong bago ito. Si Jiang Lei naman ay agad na nakita si Huang Xiaolong na halos nakaupo malapit sa bintana. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay ngumisi, itinuro siya habang sinasabi niya kay Mosu, "Kuya Mosu, ang batang iyon ay si Huang Xiaolong." Huang Xiaolong. Naging maingay na naman ang tahimik na restaurant, dahan-dahang lumingon ang lahat kay Huang Xiaolong na may hindi paniniwala at gulat. Sa sinabi ni Jiang Lei, nanliit ang mga mata ni Mosu, naglalakad patungo sa mesa ni Huang Xiaolong kasama si Jiang Lei. Nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong, tumingin sa kanya si Mosu na may mapagkunwari na tingin, "Ikaw si Huang Xiaolong. Marunong ka talagang mag-enjoy, nasa mood pa ring uminom ng alak. Utiwala ka ba na mananalo ka sa unang pwesto sa paparating na preliminaries?" Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 929. Natatakot ka ba?
Si Huang Xiaolong ay lumitaw na hindi nababagabag sa kabila ng biglaang pagiging sentro ng atensyon, makuha ko man ang unang lugar o hindi. Mukhang hindi ito nauugnay sa iyo. Sino ka? Sino ka? Natigilan ng mapagkunwari na ekspresyon ni Mosu, pagkatapos ay naging sobrang pangit ang kanyang mukha. Tinukoy lang siya ni Jiang Lei bilang Devil Son Mosu, hindi siya naniniwala na hindi narinig ni Huang Xiaolong ang mga salita ni Jiang Lei at hindi niya mahulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit talagang naglakas loob siyang huwag pansinin siya sa publiko. Isang kasuklam-suklam na kislap ang lumiwanag sa mga mata ni Mosu, pumatay sa layuning sumabog mula sa kanyang katawan. Ang daloy ng hangin sa kanyang lapit ay tumitigil. Pagkatapos niyang madaanan ang ikasampung palapag ng Hellion Tower, ang kanyang cultivation ay tumaas sa peak plate 8th order, isang hakbang na lang at makakalusot na siya sa 9th order High God Realm. Sa makatuwid, sa sandaling pumutok ang layunin ng pagpatay ni Mosu, ang average na low at mid-level na High God Realm cultivator sa paligid ay nakaramdam ng matinding pressure. Nanginginig sa takot ang mga parokyano sa restaurant. Nagpatuloy si Huang Xiaolong na parang wala siyang nararamdaman, kung wala ng iba, mangyaring gamulong. Huwag kang tumayo dyan at harangin ang pagtingin ko, naaapektuhan mo ang mood ko sa pag-inom. Ano? Parehong galit sina Mosu at Jiang Lei. Nang malapit nang umatake si Mosu, lumitaw ang isang figure na nakasuot ng malapad na brocade na robe. Mula sa hitsura ng nasa katanghaliang gulang na ito, malamang na siya ang may-ari ng restaurant. Dumating ang may-ari sa harap ni Huang Xiaolong at ng iba pa, na may suot ng ngiti sa kanyang mukha, maraming mga bisita, ang aming restaurant ay isang maliit na negosyo lamang at ang gusali ay gawa sa karaniwang kahoy at iba pang mga materyales, kaya hindi ito makatiis sa anumang away. Mangyaring bigyan ako ng ilang mukha, paano ang mga bisitang ito ay magtakda ng isa pang araw upang makipagpalitan ng mga payo. Isang matalim na kislap ang lumiwanag sa kaibuturan ng mga mata ni Mosu. Nagpasya siyang patayin din ng may-ari ng restaurant, ngunit bago siya makakilos, si Jiang Lei ay sabik na sumugod na magpadala sa kanya ng sound transmission na nagsusumamo sa kanya na huwag gumawa ng anuman. Pumunat ang noo ni Mosu sa pakiusap ni Jiang Lei, ngunit sa loob-loob niya ay nabigla siya ng muling sumulyap sa may-ari ng restaurant. Halatang pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mukha ng ilang beses hanggang sa unti-unting nagtagpo ang kanyang layuning pumatay. Nang makita ito, makahulugang sumulyap si Huang Xiaolong sa may-ari ng restaurant. Ano nga ba ang pagkakakilanlan ng may-ari ng restaurant na ito? Natitiyak ni Huang Xiaolong na si Jiang Lei ay tiyak na may sinabi kay Mosu ng palihim, dahilan upang siya ay maging maingat. Matapos pagsamasamahin ang kanyang hangarin sa pagpatay, itinapat ni Mosu ang isang malamig na titig kay Huang Xiaolong, at sinabing, Huang Xiaolong, sana ay maging ganito ka pa rin ang mayabang sa susunod na pagkikita natin. Huwag isipin na ikaw ay mananalo sa unang pwesto dahil lamang sa magagamit mo ang 100-beast diagram. Sa aking paningin, wala kang mga kwalifikasyon para maging alagad ko. Nanatiling nakapikit ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, kung gayon, dahil lamang sa sanay ka sa 1,000 beasts diagram, nangangahulugan ito na tiyak na mananalo ka sa engranding kompetisyon. Natigilan saglit si Mosu, pagkatapos ay tumawa, kung ako, na nakamit ang pagiging perpekto sa yugto ng 1,000 Divine Beasts diagram ay hindi makakapanalo ng unang pwesto sa engranding kompetisyon, sinasabi mo ba na ikaw, na nakahawak lang sa 100 Divine Beast? Pwede ba ang diagram? Tumawa rin ng malakas si Jiang Lei, hindi ba't sinabi ko nang tulala ang batang ito? Ngunit ang antas ng katangahan na ito ay lumampas sa aking tansya. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay malamig na parang hamog na nagyelo habang ito ay bumagsak kay Jiang Lei. Muling nagsalita si Mosu, kung hindi ako nag-iisa ilang taon na ang nakakaraan upang maunawaan ang Supreme Devil Art, nawawala ng oras na lumahok sa High God Advancement Tournament, hindi ka sana magkakaroon ng pagkakataon na mahawak ko ng unang lugar. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng tapat na nalampasan ko na ang ikasampung palapag ng Hellion Tower, naabot ko ang puntong iyon sa loob ng wala pang 10 taon. Kung maaari mong makamit ang pareho, na dumaan sa una hanggang sa ikasampung palapag ng Hellion Tower sa loob ng wala pang 10 taon, kikilalanin ko ang iyong talento bilang kapantay ng sa akin.
Umiling si Huang Xiaolong bilang tugon, hindi ko kailangan. Umakyat na siya hanggang sa ikalabindalawang palapag, nilinis ang bawat pagsubok sa bawat palapag, at nakuha ang heaven-splitting tenet. Natural, hindi kailangang ikumpara ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili kay Mosu. Ang mga iniisip ni Mosu, sa kabilang banda, ay iba, natatakot ka ba? Hindi sumagot si Huang Xiaolong, bumalik sa kanyang alak. Tinatimad na siyang abalahin pa ang dalawang clown na ito. Nang makita ang ugali ni Huang Xiaolong, hindi nagtagal sina Mosu at Jiang Lei, umalis upang humanap ng mesa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating si Huang Xiaolong at umalis sa restaurant. Bago umalis, tinawag ni Huang Xiaolong ang kaparehong waiter, binili ang natitirang Celestial Blossom wine gamit ang higit sa 2 bilyon. Isang matalim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Mosu habang pinagmamasdan niya ang papaalis na figure ni Huang Xiaolong. Ang kanyang boses ay napakalamig, hahayaan kong maunawaan ng batang ito ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, Mosu. Ngumiti si Jiang Lei, sa totoo lang, walang kailangang gawin si brother mo. Hinding-hindi hahayaan ng Fortune Gate na umalis si Huang Xiaolong na ito ng buhay sa Divine Dance City. Tumango si Mosu at tumigil sa pagbanggit kay Huang Xiaolong. Pumalik sa Sun Moon Residence, ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang kanyang semi-seclusion, ginugugol ang kanyang mga araw sa cultivation. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Mayroon na ngayong 2 araw na natitira bago magsimula ang Alchemist Grandmaster Grand Competition. Ang paglilinang ni Huang Xiaolong sa wakas ay umabot sa tuktok ng unang bahagi ng 7th Order High God Realm. Ngunit sa panahong ito, dahil sa kakulangan ng mga banal na sandata at baluti, ang kanyang heaven-splitting tenet ay nakakita ng kaunting pag-unlad. Nang umabot na sa peak ang kanyang cultivation sa unang bahagi ng 7th Order High God Realm, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang mga araw ng mapurol na cultivation. Kumuha ng mahigit 100 pitchel ng Celestial Blossom Wine, uminom siyang mag-isa. Hindi pa rin nakakarating ang matandang iyon sa Divine Dance City. Nag-isip si Huang Xiaolong kung nasaan ang Ascending Moon Old Man habang itinataas niya ang isang mangkok ng alak sa kanyang mga labi. Ilang buwan na siyang nasa Divine Dance City, ngunit wala pa ring balita tungkol sa matanda. Logically, kung ang matanda ay dumating sa Divine Dance City, narinig niya ang tungkol sa kanyang alchemist assessment na naging usap-usapan sa lungsod, at kung alam ng matanda na narito siya, tiyak na hahanapin siya nito. Sa pag-iisip nito, nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong, may nangyari ba? Sa oras na ito, may nag-trigger sa panlabas na pormasayo ng Sun Moon Residence. Nagulat si Huang Xiaolong. Paglabas niya, nakita niya sina Wang Guyanhui at Wang Guye sa kanyang pintuan. Napangiti si Wang Guyanhui nang makita niya si Huang Xiaolong. Brother Huang, lumapit kaming magkakapatid, sana hindi namin naabala ang iyong paglilinang. Nakangiting ibinalik ni Huang Xiaolong, syempre hindi, iniisip ko lang kung gaano ka-boring ang pag-inom ng mag-isa, dumating kayo sa tamang oras. Tiyaya niya ang dalawa na pumasok. Pagdating sa bakuran, nakita ni Wang Guyanhui ang mga pitchel ng Celestian Blossom Wine at nagningning ang kanyang mga mata nang bumulalas siya, Celestial Blossom Wine. Maging ang tingin ni Wang Guye ay medyo nag-init. Masayang tumawa si Wang Guyanhui, ang Celestial Blossom Wine na ito ay ang pinakasikat na alak ng Divine Dance City, na nireranggo sa nangungunang 3 sa 100,000 galaxy. Mukhang ang swerte talaga nating magkakapatid ngayon. Ngumiti si Huang Xiaolong, kung may oras kayong dalawa, maaari nating tapusin itong 100 pitchel ng alak. Nang marinig ang imbitasyon ni Huang Xiaolong, sinabi nina Wang Guyanhui at Wang Guye na mayroon silang lahat ng oras sa mundo. Nang lumabas ang magkapatid sa Sun Moon Residence, kinabukasan na. Marami silang napag-usapan na 3, karamihan ay may kinalaman sa engranding kompetisyon. Siyempre, nang umalis ang dalawa, lahat ng daan-daang pitchel ng Celestial Blossom Wine ay naubos, wala ni isang patak. Tirichit *S. Sa lalim ng tahimik na gabi. Habang ang unang sinag ng sikat ng araw ay sumisikat sa bubong ng Sun Moon Residence, si Huang Xiaolong na nag-aayos ng kanyang paghinga sa bakuran ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ngayon, magsisimula na ang Alchemist Grandmaster Union Competition.
Paglabas mula sa kanyang tirahan, si Huang Xiaolong ay tumungo sa direksyon ng punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union. Pagdating niya, marami nang nagkukumpulan. Huang Xiaolong. Sa sandaling lumitaw siya, sumigaw ang isang tao sa karamihan nang makilala siya na nagtaas ng isang alon ng tandang. Hawak ang token sa kanyang kamay, naglakad si Huang Xiaolong papunta sa nabakuran na bahagi ng plaza kung saan ang mga rehistradong disipulo lamang ang makapasok. Gayunpaman, kahit na ang seksyong ito ng parisukat ay siksikan. Kahit na ang bilang ng mga disipulong kalahok sa kompetisyon ay mas kaunti kumpara sa High God Advancement Tournament, umabot pa rin ito ng 1.2 milyong tao. Pagkatapos ng preliminary round elimination, 10,000 kalahok na lang ang natitira. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 930. Nabigo ang alchemy refining. Kahit na pumasok na sa lugar ng kompetisyon, maraming kalahok ang nakaturo at pinag-uusapan si Huang Xiaolong. Walang magagawa tungkol dito, halos may malaking karatula sa itaas ng kanyang ulo na nagsasabing High God Advancement Tournament Champion. Saan man siya pumunta, kapag nalaman na ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya makatakas mula sa pagiging sentro ng atensyon. Siyempre, mas tumaas ang atensyon pagkatapos ipakita ni Huang Xiaolong ang Pil-Refine ng 100 Divine Beast Technique sa panahon ng kanyang Alchemist Assessment. Nang si Mo Su, na nakatayo sa gitna ng mga kalahok na disipulo, ay nakita si Huang Xiaolong na naging sentro ng atensyon sa sandaling lumitaw siya at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Pumuso siya, ang brat na ito ay talagang hindi kasiya siyang tingnan. Si Jiang Li na nakatayo sa tabi ni Mo Su ay maluwag na ngumiti, huwag kang mag-alala, Kuya Mo Su. Nalaman ko na naghanda na si Eminent Elder Sun Yi para baguhin ang mga sangkap ng kanyang kompetisyon. Sa oras na iyon, kahit gaano kataas ang kanyang kakayahan, walang paraan na magtagumpay siya. Nang marinig iyon, napangiti si Mo Su, kung ganoon, sayang talaga Hindi ko hahayaang matikman niya ang pagkatalo ko at buksan ang kanyang mga mata sa alchemical na kadakilaan ng Devilson na ito. Tumawa si Jiang Lei, sa status ni Brother Mo Su, hindi na kailangang kumilos ng personal para lang turuan ng leksyon ng Huang Xiaolong na iyon. Siya ay isang taong hindi man lang makapasa sa preliminary round, samantalang si Brother Mo Su ay nakatadhana na manalo sa unang pwesto sa engranding kompetisyon. Ang Huang Xiaolong na iyon ay hindi man lang kwalipikadong dalhin ang iyong sapatos. Tumawa mula sa dibdib ni Mo Su, tama ka. Dahil natatakpan sila ng soundproof enchantment, ni isa sa kanila ay hindi nag-aalala na ang kanilang munting usapan ay marinig ng iba. Habang patuloy na pumapasok ang mga rehistradong kalahok, lalong napuno ang bahagi ng kompetisyon. Makalipas ang halos isang oras, lumitaw ang tagapangasiwa ng Grand Competition para sa preliminary round, isang elder na tinatawag na Wang Zi. Pagkatapos ay maikli niyang ipinaliwanag ang mga patakaran ng preliminary round at sinenyasan ng isang supervisor ng Union na i-activate ang transmission array. Kapag natapos na ang transmission array, ililipat nito ang lahat ng kalahok sa mga individual na alchemy refining chamber na naglalaman ng mga sangkap at isang kaldero na inihanda ng Union. Sa preliminary round, lahat ng kalahok ay kinakailangang pinuhin ang parehong Divine Essence Pellet. Ang Divine Essence Pellet ay isang pil na mabilis na tumulong sa God Force recovery ng isang High God Realm Master, isang low-level scared grade Divine Pellet. Ang Divine Essence Pellet na ito ay hindi mahirap pinuhin, gayunpaman, ayon sa mga panuntunan sa kompetisyon, tanging ang unang 10,000 kalahok na unang nakakumpleto sa pagpino ang ituturing na nakapasa sa preliminary round, na nagpapahintulot sa kanila na lumipat sa semifinal. Ang pagtayo mula sa isang pool ng 1.2 milyong mga disipulo ay isang gawain. Para sa preliminary round na ito, 3 araw ang ibinigay na oras sa mga kalahok. Pagkaraan ng 3 araw, matagumpay man sila o hindi, ipapadala sila ng hanay sa loob ng silid. Hindi nagtagal, tulad ng iba pang mga kalahok, si Huang Xiaolong ay ipinadala sa isang individual na silid sa pagpapadalisay na hindi masyadong malaki, mga 30 metro kwadrado.
Sa loob ng silid ay isang napakakaraniwang kaldero at ang mahigit 400 sangkap ay inilagay sa mesa sa harap ng dingding. Ang banal na pakiramdam ni Huang Xiaolong ay dumaan sa mga halamang gamot at agad na napansin na, sa 400 higit na sangkap, 5 sa kanila ang napalitan. Nang makita ito, napangisi si Huang Xiaolong. Gaya ng inaasahan. Alam na niya na hindi siya papayagan ni Sun Yi na makapasa ng maayos sa preliminary round, at ang pinakahalatang lansihin ay ang pakikialam sa mga sangkap na nagpapadalisay ng tableta. Ayon sa mga tuntunin ng kompetisyon, kung ang isang kalahok ay nakapansin ng anumang mga problema sa mga ibinigay na sangkap, maaari nilang ipapalitin sila ng mga alagad ng unyon sa labas sa pamamagitan ng hanay sa loob ng silid. Walang sabi-sabi, ang alagad sa labas ay dapat nakatanggap ng mga tagubilin mula kay Sun Yi. Sa makatuwid, imposible para kay Huang Xiaolong na humiling ng isa pang hanay ng mga sangkap, ito ay walang iba kundi ang panlilinlang sa kanyang sarili. Isang maliwanag na liwanag ang kumikinang mula sa kanyang palad ng lumitaw ang 5 iba't ibang halamang gamot. Ito ang eksaktong 5 sangkap na binago ni Sun Yi. 2 gabi ang nakalipas nang siya ay umiinom kasama sina Wang Goyanhui at Wang Goye, nalaman niya mula sa kanila na ang gawain ng preliminary round ay upang pinuhin ang isang Divine Essence pellet. Kaya, si Huang Xiaolong mismo ay naghanda ng isang set ng mga halamang gamot para sa pagpino ng tabletang ito. Gayun din, ang mga individual na silid na ito ay sinusubaybayan. Kung binago ng sino mang kalahok na disipulo ang mga inihandang sangkap ng halamang gamot ng walang pahintulot, ang kanilang pagiging karapat-dapat ay bawiin. Ngunit para kay Huang Xiaolong, wala itong monitoring function ng chamber, kahit na palitan niya ang lahat ng sangkap sa chamber, hindi malalaman ng disipulo sa labas. Matapos palitan ng 5 halamang gamot, ang natitirang mga sangkap ay lumipad patungo sa kanya na may kaway ng kanyang kamay habang nagsimulang magpino si Huang Xiaolong. Katulad ng eksena sa panahon ng kanyang pagtatasa ng alchemist, ang mga sangkap ng damong ito ay sumayaw sa hangin, na nagtitipon sa mga hugis ng iba't ibang mga banal na hayop. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong na pinuhin ang mga dumi gamit ang enerhiya ng elemento ng apoy sa paligid niya at hindi ang kanyang 4 na banal na apoy, na bumubuo ng isang mahabang dragon na apoy na sa wakas ay natunaw ang mga banal na hayop. Pagkatapos, kasunod ng pamamaraan ng pagpino ng Divine Essence pellet, ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang pagsasama-sama ng mga herb essences. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang kanyang proseso ng pagpino ay natuloy ng maayos, nang walang anumang hadlang. Ito ay tila madali, ngunit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkabigo sa panahon ng paghalay ng tableta. Ang mga larawang iyon ng banal na hayop ay pinadalisay ayon sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang ilan ay mas maaga, ang ilan mamaya, habang ang isang bahagi sa kanila ay kailangang maghintay hanggang sa ilang iba pa ay maghalo bago sila maidagdag, kung hindi, ang isang biglaang salungatan sa mga nakapagpapagaling na katangian ay magiging sanhi ng lahat ng pagsabog. Ang mahalagang punto ay upang pasiglahin ang lahat ng mga nakapagpapagaling na katangian sa kanilang pinakamataas na antas bago pagsamahin ang lahat, o magreresulta din ito sa pagkabigo sa panahon ng paghalay ng tableta. Gayunpaman, ang pagpino nitong Divine Essence pellet ay hindi nangangailangan ng Huang Xiaolong na gamitin ang kanyang buong hanay ng mga kasanayan, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng 100 Divine Beast Diagram. Habang parami ng parami ang mga herb essences na nagsasama-sama, unti-unti silang naglalabas ng maliwanag na ningning. Makalipas ang kalahating oras, tumunog ang malutong na huni ng condensation ng tableta sa silid na kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Ang humuhuni na ito ay tanda ng matagumpay na pagpipino, ngunit higit sa lahat, isang mid-sacred grade na divine pellet at mas mataas lang ang makakapagdulot ng ganitong uri ng tunog sa panahon ng pill condensation. Sa oras na ito, sa labas ng lugar ng kompetisyon sa plaza, isang kumikislap na liwanag ang lumitaw habang ang isang figure ay lumabas mula sa isa sa mga silid. Ang figure na ito ay si Mosu. Nang makita ito ng nanunood ng mga alagad ng angkan ng Diablo, lumiwanag ang kanilang mga mukha na nagpapasaya sa kanya. Ang Devil Clan na si Elder Mo Zenro ay humakbang pasulong, bumati, congratulations to Devil Son sa pagkuha ng unang pwesto sa preliminary round.
Mula nang magsimula ang kompetisyon, wala pang sumulpot na alagad. Sumimangot si Mosu, preliminary round lang ito at hindi gaanong mahalaga, mayroon pa ring unang pwesto sa semifinal round na naghihintay sa akin. Totoo yan, totoo yan. Tumawa si Mo Zenro, ang pagkapanalo sa unang pwesto sa kompetisyong ito, para sa Devil's Son, ay katulad ng pagkuha ng isang bagay mula sa sarili mong bag. Tuwang-tuwa si Mosu nang marinig iyon, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, nagtataka ako kung kumusta na ang brat na si Huang Xiaolong. Nanunuya, idinagdag niya, dapat ay lalabas siya kaagad. Sa mga maling sangkap na nagdudulot ng magkasalungat ng mga katangiang panggamot, kung ano ang pinipino ni Huang Xiaolong ay saysabog na sa lalong madaling panahon, na nagre-resulta sa kanyang pagkadiskwalipikado sa kompetisyon. Pansamantala, pumasok ang isang alagad ng unyon sa silid na kinaroroonan ni Mosu upang kunin ang Divine Essence Pellet na kanyang pinino at ibigay ito sa tagapangasiwa para sa paghatol. Matapos masuri ng Elder ang pill, ang Divine Essence Pellet na napino ni Mosu ay natukoy na isang top sacred grade Divine Pellet. Oras ng pagpipino, 31 minuto at 23 segundo. Pass. Nang malapit nang umalis sa plaza sina Mosu, Elder Mo Zenro, at ang kasalukuyang mga disipulo ng angkan ng Diablo, isa pang kumikislap na liwanag ang lumitaw sa plaza nang may lumabas na figure mula sa silid. Nang makita ni Moso ang mukha ng tao, ngumiti siya ng malawak dahil ang pangalawang taong lumabas ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Pagamat hinulaan niya na malapit nang lalabas si Huang Xiaolong dahil sa kabiguan, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. Masayang lumapit siya kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hindi ko inaasahan na ikaw ang pangalawang taong lalabas. Ngumiti si Mosu na napakasama, mas mabagal lang kaysa sa akin, ngunit ang resulta ko ay isang pinakamataas na sagradong grado na Divine Essence Pellet, paano ka? Don't tell me lumabas ka ng maaga dahil sa failure. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Mosu ang kanyang pagtawa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.